Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at palike naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2131 Hating Gabi. 2131. Si Hua Xiaoluo ay may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha, wow. Ye Concubine, paano mo malalaman na gustong tanggapin ako ng Senior Sword God bilang isang disipulo? Itinuro niya sa akin ang ilang bagay para maging mas malinis ako kapag gumagamit ng sword intent, ngunit hindi ko pa ito lubos na naiisip. Oo, kung gayon kailangan mong isipin ang tungkol dito, binabati kita sa pagiging isang makapangyarihang eskrimador. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Mabilis na umiling si Hua Xiaoluo, hindi. Kayong concubine, huwag mo akong intindihin, kahit na gusto akong tanggapin ng Senior Sword God bilang kanyang apprentice, sinabi ko na gusto kitang kunin bilang aking guro, kaya tumanggi ako. Si Ye Fan ay na-flatter, ito. Napakahiya, hindi ba naaantala ang iyong paglilinang? Humajijek si Hua Xiaoluo at sinabing, okay lang, sa tingin ko ay napakalaks din ni Ye Concubine, at ang Senior Sword God ay masyadong mataas. Pag-akyat, medyo natatakot ako. O mas pala kaibigan si Ye Concubine, mas maganda kung siya ang maging guru ko. Humalukip-kap si Ye Fan sa kanyang harapan at ngumiti, girl, gusto mong maging guro ko dahil sa iyong kabaitan. Hindi. Kung talagang gusto kong maging alagad ko, napakahigpit ko rin. Pag hindi ako nag-practice ng maayos, magagalit din ako. Kinusot-kusot ni Hua Xiaoluo ang kanyang malalaking mata, at ang kanyang bilog na mukha ay may bakas ng pagkagulat, Ye Concubine. Ibig sabihin, handa ka bang tanggapin ako bilang iyong apprentice? Tumango si Ye Fan, dahil ikaw ay napakatalino ng sincerity, tinanggihan ko ang Sword God, kung gayon tatanggapin kita bilang aking unang disipulo. Lumiwanag ang mga mata ni Hua Xiaoluo, at nagmamadali siyang lumuhod at yumuko kay Ye Fan, narito na si Master, nagbibigay galang si Hua Xiaoluo kay Master. Tumingin si Ye Fan sa batang babae na puno ng kainosentehan at kagalakan sa harap niya, at isang bakas ng pagmamahal ang bumalot sa kanyang puso. I mean, mukha talaga akong matanda. Bumangon ka. Binuhat ni Ye Fan ang babae gamit ang dalawang kamay at sinabi, babalik ang aking guru sa imperial na lungsod ngayon. Bago umalis, tuturuan kita ng isang set ng kung fu para makapagsanay ka na. Labis akong nag-aatubili na umalis, ngunit alam kong hindi ko siya mapipigilan, kaya tumango ako ng masunurin. Guro, anong uri ng espada ang gusto mong ituro sa akin? Umiling si Ye Fan, ang iyong kasalukuyang kahinaan ay wala sa swordsmanship, kundi sa iyong katawan. Sa ngayon, hindi mo maipapakita ng buo ang iyong pagiging espada. Ituturo ko sa iyo itong kung fu. Mahihirapan ka sa una, pero kailangan mong magtiyaga araw-araw, at sa susunod na pagkikita natin, susubukan ko ito. Nag-isip si Hua Xiaoluo at seryosong tumango. Natural na tinuruan ni Ye Fan si Hua Xiaoluo ng kanyang nakakabaliw na sayaw. Para sa isang batang babae na nahubog na ang ika-9 na antas ng espiritu, magagawa niya ito ng 1 beses o 2 beses, ngunit ang pangatlong pagkakataon ay napakahirap. Pagkatapos matuto, pagod na pagod si Hua Xiaoluo kaya nahirapan siyang tumayo. Sa simula, naisip ni Hua Xiaoluo na ang aksyon na ito ay masyadong kakaiba, at tila hindi ito napakalakas, ngunit pagkatapos na malaman ito, napagtanto niya na talagang hindi ito isang madaling kung fu. Agad na naglabas si Ye Fan ng isang Crimson Willow Leaf Long Sword mula sa Sword God Ring. Ang taibak na ito ay hindi lamang isang mataas na uri ng espiritual na sandata, ngunit angkop din para sa mga kababaihan, maganda at maislan. Bagamat hindi kapos si Ye Fan sa magagandang espada, alam din niya ang dahilan kung bakit nagkasala si Hua Xiaoluo. Si Hua Xiaoluo ay may napakaraming magagandang espada, ngunit hindi ito mabuti para sa kanya. Ito ay isang regalo para sa iyo upang sambahin ako bilang isang guro. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa espada na ito. Pagkatapos mong tanggapin ito, maaari mo itong pangalanan sa iyong sarili. Ibinigay ni Ye Fan si Fei Jian Dao. Tuwang-tuwang kinuha ni Hua Xiaoluo ang lumilipad na espada, kumikinang ang malalaking mata nito, ngunit umiling siya at sinabing, Guro. Napakahalaga ng high-grade spirit tool level na flying sword na ito. Ikaw ang aking pinakamatandang alagad, at hindi ko tatanggapin ang Reg Along ito. Hindi ba ito nakakahiya sa guro? Sumimangot si Ye Fan. Nang marinig ito ni Hua Xiaoluo, masaya at may pasasalamat niyang kinuha ito, at ngumiti ng matamis at yumuko, salamat, guro. Siguradong magsasanay ng mabuti ang disipulong ito ng martial arts at mga espada. Hihi. Tumingin si Ye Fan sa munting apprentice. Sa kanyang cute na hitsura, hindi niya napigilan ang paghimas sa kanyang maliit na ulo, sige, babae, aalis ako sa aking guro. Huwag mong sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na tinanggap kita bilang isang disipulo. Bakit? Nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Hua Xiaoluo, at gustong sabihin sa kanyang pamilya na gusto niyang maging isang mahusay na guro. Likas na malalaman mo sa hinaharap, makinig ka lang sa mga salita ng guro.
Sa ngayon, umaasa lang si Ye Fan na si Hua Xiaoluo ay makapaglilinang sa isang matatag na paraan, at ang pakikisangkot sa kanya ay magdadala lamang ng panganib. Kung tutusin, hindi niya manliligaw si Hua Xiaoluo. Ito ay hindi makatotohanan para sa kanya na umalis sa bahay at tumakbo sa paligid kasama niya, at ito ay hindi kinakailangan. Muling sinabi ni Ye Fan sa babae ang kanyang cellphone number, kung wala kang naiintindihan tungkol sa pagsasanay, maaari kang makipag-ugnayan sa guro anumang oras. Minsan maaaring walang signal, kaya ibang usapan na. Nang marinig ito ni Hua Xiaoluo, masayang tumango siya. Nag-aalala rin siyang mahiwalay noong una niyang simulan ang kanyang apprenticeship. Ito ay higit na mas mahusay kapag naisip niya na makontak siya sa kanyang mobile phone. Xiaoluo, haha, ikaw anak, bumalik ka na. Sa oras na ito, dumating ang ulo ng pamilya Hua, na halatang iniisip ang tungkol sa kanyang anak na babae. Nagulat si Hua Xiaoluo, at sasabihin na sana kay Ye Fan na narito ang kanyang ama, kung paano ito itatago, ngunit nang lumingon siya, nalaman niyang matagal nang nawala si Ye Fan. Pinagpawisan si Hua Xiaoluo, itong master concubine niya, masyadong nakakatakot ang body technique niya. Maaaring. Ito ang pisikal na kalidad na dulot ng nakakapagod na set ng kung fu. Sa wakas ay naunawaan na ni Hua Xiaoluo kung bakit gumamit si Ye Fan ng purong pisikal na lakas para sugpuin siya sa ring. Anak, Xiaoluo, ano ba kasi, bakit natulala si Daddy? Nag-aalalang tanong ng ulo ng pamilya Hua. Bumalik sa katinoan si Hua Xiaoluo at ngumiti sa kanyang ama na si Yingying, wala lang, Daddy, iniisip ng anak ko na magsanay ng mga espada. Sa himpapawid, nakita ni Ye Fan ang mainit na larawan ng mag-ama na muling nagsasama, at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Paano niya natitiis, dahil may tahanan si Hua Xiaoluo at hindi na siya makakabalik dahil sa kanyang pag-apprentice. Matapos matanggap ang punong disipulo ng Divine Sword Sect, oras na para bumalik sa imperial na lungsod. Ang plano na sinabi ni Chu Yunyao noong nakaraan, matapos ang 3 pinagpalang lupain ng Heavenly Paradise bilang base, sa wakas ay mailunsad na. Lumilipad hanggang sa imperial na lungsod, tinawagan ni Ye Fan ang telepono ni Chu Yunyao, na gustong ihanda ng maaga ang babae. Gayunpaman, ilang beses tumawag si Ye Fan, ngunit hindi makontak si Chu Yunyao. Ang puso ni Ye Fan ay lumubog, ang kanyang mukha ay sobrang pangit, at siya ay may masamang premonition. Hindi niya magawang hilingin sa iba na tulungan siyang imbestigahan ang sitwasyon ni Chu Yunyao, kaya wala siyang pagpipilian kundi lumipad ng buong bilis. Nang magmadali siyang bumalik sa imperial na lungsod, gabi na, ngunit hindi na masyadong pinansin ni Ye Fan. Hindi man lang siya bumalik sa Zenbeiho Mansion, at dumiretso sa National Teachers Mansion. Sa labas ng National Teachers Mansion, lahat ng mga gwardya ay nagbago, naging isang grupo ng hindi pamilyar na mga gwardya na nakaitim ang damit. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Ye Fan, at direktang lumipad siya sa likod bahay. WHO. Isang grupo ng mga gwardya na nakasuot ng itim ang nagmamadaling pinalibutan si Ye Fan na may iba't ibang armas sa kamay. Lahat ay umatras. Isang pamilyar na figure ang lumabas sa laboratorio ni Chu Yunyao, ang lalaki ay nakasuot ng itim na uniforme ng militar na may malungkot na ekspresyon. Bahagyang itinaas ni Ye Fan ang gilid ng kanyang bibig at walang pakialam na nagtanong, Master Tu, ano ang ginagawa mo kasama ang Shadow Guard sa National Teachers Mansion sa kalagitnaan ng gabi? Ang lalaking nasa harap niya ay ang Commander-in-Chief ng Shadow Guard, si Tu Yu. Tumingin si Tu Yu kay Ye Fan na may komplikadong mga mata, Ye Concubine. Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ni Tu tungkol dito? Kabanata 2132 ang Mausoleum ng Emperador. 2132. Ako. Kalmadong sinabi ni Ye Fan, mayroon akong medikal na proyekto kasama si Chu Guoshi, at pumunta ako rito para tanungin siya kung paano siya naghahanda. Ako ay isang madalas na bisita sa Guoshifo, at dapat na alam ito ni Master Tu. Tumango si Tu Yu, si Chu Guoshi ay ipinatawag ng kanyang kamahalan, may ilang bagay na hindi ko na maibabalik sa ngayon, Consort Ye, mangyaring bumalik. Oo. Sinulyapan ni Fan ang mga Shadow Guard sa paligid niya at sinabing, ano ang kailangan ni Lord Tu na bantayan ang National Teachers Mansion dito? Bumantong hininga si Tu Yu, nandito si Mr. Tu, natural na may opisyal siyang negosyo. Hiniling ko, bumalik ka na lang. Tu Mo, kapag hindi ka pa nakakapunta dito. Kailan? Hindi siya dumating. Nang marinig ito, mas nalungkot si Ye Fan. Ito. Malinaw na sinusubukan ni Tu Yu na hikayatin siya na huwag nang magpatuloy. Master Tu, kung hindi ko makikita ang pambansang guro ngayon, aalis na ako. I have something urgent. Nasa palasyo ba siya? Giit ni Ye Fan. Natahimik sandali si Tu Yu, at nagsabi, hindi sa palasyo, ngunit sa isa pang mahalagang lugar ng maharlikang pamilya, upang hawakan ang ilang mga bagay para sa kanyang kamahalan. Saan? Tanong ni Ye Fan. Imperial Mausoleum. Sabi ni Tu Yu. Oo. Napasimangot si Fan, ang Imperial Mausoleum, naaalala ko na dapat ay 12 milya sa kanluran ng lungsod, at ito ang libingan ng maharlikang pamilya ng pamilyang So.
Bagamat karamihan sa mga miyembro ng maharlikang pamilya ng pamilyang Su ay may mahabang buhay dahil sa kanilang mga magsasaka, pagkatapos magretiro sa ilang mga posisyon, karamihan sa kanila ay umalis sa imperial na lungsod at naglakbay sa buong mundo. Kahit na namatay siya sa iba't ibang dahilan, tinatayang nasa ilang malalayong lugar na hindi alam gaya ng sinaunang dagat. Ngunit ito ay hindi nangangahulugan na ang maharlikang pamilya ay hindi nangangailangan ng mga libingan ng mga ninuno. Sa kabaligtaran dahil ang mga ninunong iyon ay kadalasang pinapatay sa labanan, o dahil abala sila sa ekspedisyon ng imperial, nabigo silang magtanim ng mabuti at mapahaba ang kanilang buhay. Su. Matapos ang pamilya ay naging maharlikang pamilya, ang mga libingan ng mga ninuno ay inilipat sa paligid ng imperial na lungsod, at ang pagtatayo ay pinangangasiwaan mismo ng founding emperor na si Ming Yuan. I see. Then mauna na ako. Lumingon si Ye Fan. Sa sandaling ito, pinigilan ni Tuyu si Ye Fan, Ye Concubine, ikaw at ako ay matagal nang magkakilala. Makinig sa payo ni Tumo, huwag lumampas sa mahalagang Imperial Mausoleum. Tumalikod si Ye Fan at ngumiti, huwag mo akong intindihin, Master Tu, babalik lang ako sa Zenbeiho Mansion. Hindi na nagsalita si Tuyu at pinanood si Ye Fan na umalis. Pagkatapos ng kamahalan, ang target ay patungo na sa Imperial Mausoleum. Pagkatapos ng tapos na ang komunikasyon, tumangala si Tuyu sa kalangitan sa gabi. Hindi ko alam. Humihip ang hangin, tila iyon ang unang malakas na ulan sa unang bahagi ng tagsibol, at malapit nang dumating. Sa sandaling umalis si Ye Fan sa National Teacher's Mansion, naging malungkot ang kanyang mukha. Bagamat alam niyang 70% nito ay isang bitag, wala siyang pagpipilian. Ang buhay at kamatayan ni Chu Yunyao ay walang katiyakan, na nagparamdam sa kanya ng labis na pagkairita. Sa palasyo kanina, kahit na binalak niyang ilayo si Chu Yunyao mula sa dasheng pagkatapos ng paghahanda, huli na siya. With a little toes ang lokasyon ng dasheng. Ang Emperor Mausoleum ay may dalawang matataas na taluktok, na napapalibutan ng dobleng tubig, at ito ay isang kayamanan ng feng shui. Ang bukas na kalangitan sa labas ng Imperial Mausoleum ay napapaligiran ng isang mar-angle na tansong estatwa ng general. Ang tuwid na daan ay umaabot sa paligid ng pasukan. Mayroong isang pambihirang estatwa ng kabayanihan, na isang gawa ng mitolohiya batay sa imahe ng nagtatag na emperador na si Ming Yuan. Ito. Bumubuhos na ang ulan, at ang kulog sa tagsibol ay gumulong sa kalangitan. Oo. Lumapag ang fan sa sacrificial platform, naghihintay na rito ang isang makapangyarihang lalaki na may mahabang silver white hair at shawl, mahigit 2 metro ang taas, isang puting animal skin trench coat, at isang matipunong lalaki. Ang kataas-taasang emperador na minsan ay nagkaroon ng malaking labanan, si Su Wexen. Dumating ka talaga. Sa pagkakataong ito, bakit hindi madali? Lucifer. O, Ye Fan. Walang ingat na ngumiti si Su Wexen, ngunit ang kanyang mga mata ay masyadong mapagbantay kay Ye. Masyadong tamad si Fan na magsalita ng walang kaparirikon, ang kanyang mga mata ay parang matalim na espada, at blanko siyang nagtanong, nasaan si Chu Yunyao? Mukhang tama ang anak ko, itong Chu National Teacher ay talagang napakamakahulugan sa iyo. Sage Zhongqin. Sword Immortal of the Fitting Wine, King level na sword intent ng Megatron Immortal Palace, Sword God. Haha, nakakagulat talaga, ang dami mo ng tinatagong sikreto. Tanong ni Su Wexen na may komplikadong ekspresyon. Dahil alam mo kung sino itong Sword God, dapat mong malaman. Nililigawan mo si kamatayan. Mataimtim na sabi ni Ye Fan. Ngumisi si Su Wexen, Sword God man, Ye Fan, o Lucifer ang ginawa mo. Dahil may balak ka ng patayin ang aming maharlikang pamilya, paano ako uupo at papansinin ito? Oo. Gustong sabihin ni Fan Ben na gusto muna siyang patayin ng emperador, ngunit tinatamad siyang sabihin iyon. Dahil gusto niyang sakupin ang mundo at sakupin ang maharlikang pamilya, maaga o huli ay maaayos din ito. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, nasaan si Chu Yunyao? Kasabay ng pagsasalita ni Ye Fan, nagkawatak-watik na siya. Su. Malinaw na naramdaman ni Wexen ang pagbabago sa katawan ni Ye Fan, at sinabi ng may matinding pag-iingat, sa huling labanan, kakaiba ang pakiramdam ko, anong uri ng pamamaraan ito? Lumalabas na ikaw ang dauphin ng pagkakawatak-watik ng mga demonyo. Anong Diyos ng espada, na may malakas na katawan? Bilang miyembro ng Shenlong clan, naglakas loob pa siyang gamitin ang paraan ng Julie Demon God na si Chiyo. Bilang inaasahan sa isang emperor level na sword intent kung gusto mong maging emperor, natural na ang buong Shenlong clan ay hindi dapat seryosohin mo, tama ba? Malinaw, ang maharlikang pamilya ay nakakolekta ng maraming impormasyon tungkol kay Ye Fan sa panahong ito, kabilang ang nasa labas ng Xuanyuan City, na kilala rin. Ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay isinilang, at siya ay miyembro ng pamilyang Shenlong. Para sa maharlikang pamilya ng dasheng, ito ay malinaw na isang malaking pag-aalala. Kahit na hindi si Ye Fan ang gumawa ng inisyatiba, ang maharlikang pamilya ay mahihirapan sa pagtulog at pagkain. Alam din ito ni Ye Fan. Siya at ang maharlikang pamilya ni Dasheng ay malinaw na hindi makakasama ng mapayapa. Ang
Ang itim na higanteng espada ay lumitaw sa mga kamay ni Ye Fan, ang layunin ng espada ay nagkawatak-watek, at isang gintong sword na layunin ng apoy ang nag-apoy. Naramdaman ni Su Huexan ang pamimilit ng Emperor level na sword, at patuloy na umaatake sa kanya, biglang inabot at kumuha ng Sound Transmission Stone at inihagis kay Ye Fan. Kunin mo, ang babaeng gusto mo. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, at pagkatapos kunin ang Sound Transmission Stone, agad siyang nakarinig ng boses. Aking concubine Ye, nagtago ka ng malalim. Nakakahiya na pinahahalagahan kita ng sobra, at pinakasalan pa ang pinakamatandang prinsesa sa iyo, pero gusto mo akong patayin, si Emperor Ming De yun. Gusto kong marinig ang boses ni Chu Yunyao, sabi ni Ye Fan. Hindi nagtagal, sa wakas ay lumitaw ang boses ni Chu Yunyao doon, ngunit ang tono ng babae ay napakalma, at sinabing, huwag kang mag-alala sa akin, gawin mo ang dapat mong gawin. Ye. Bahagyang nabuhayan si Fan at nagtanong, nandito ka ba? Saan? Hindi ko alam, napakabilis nang nangyari, nahimatay ako bago ako nagkaroon ng oras para makapag-react sa bahay. Bago ang maaaring matapos magsalita ang babae, inagaw ni Emperor Mingde ang Sound Transmission Stone. Ye concubine, ligtas pa rin si Chu Guoxi ngayon, kung gusto mo siyang iligtas, maaari mong ipagpalit ang iyong buhay para dito, malamig na sabi ni Emperor Ming. Ye. Ngumisi si Fan, at mariing sinabi, maaari mo na siyang patayin ngayon, ngunit isinusumpa ko, ililibing kita kasama ang siyam na pamilyang Su. Natahimik sandali si Emperor Mingde doon, pagkatapos ay tumawa siya, okay. Bilang isang sword god, alam na alam mo na talagang nag-aatubili akong pumatay ng ganoon kamahal na talento. Oo, paanong ang isang eskrimador na may layuning espada sa antas ng emperador ay magpakamatay para sa kapakanan ng isang babae? Kung ganoon, tingnan kung ang ating Great Conquest Emperor ay maunlad, o kung ang iyong Shenlong clan ay muling namamahala sa Hizhan. Kabanata 2133 ang pumatay. 2133. Kasabay ng pagbagsak ng boses ni Emperor Mingde, naramdaman ni Ye Fan na sa mga taluktok sa magkabilang gilid ng mausoleum ng emperador, dalawang puwersa ng banal na kaharian na tinambangan noon ay biglang lumitaw. Gayunpaman, hindi nagulat si Ye Fan. Dahil na-set up na ni Su Huexan ang laro at alam ang tungkol sa kanyang mga ginawa sa Asgard, tiyak na magiging handa siya. Bagamat sinasabing karamihan sa mga makapangyarihang tao sa banal na kaharian ay hindi mananatili sa angkan, tulad ng tatawag ng angkan ng Shenlong sa mga panginoon ng angkan sa oras ng kagipitan, ang mga napili ay natural na magkakaroon ng reserbasyon. Ano? Higit pa, ang pamilyang Su ay isa na ngayong maharlikang pamilya, kahit na upang harapin ang mga emerhensya, kailangan nilang panatilihin ang ilang mga backhand. Yung dalawa. Ang mga figure ay parang mapusyaw na asul na mga phantom, na parang translucent. Dahil sa lakas ng hangin, ang kanilang bilis ay napakabilis, at sa isang kisap mata, sila ay nagmula sa tuktok ng bundok patungo sa magkabilang panig ng plataporma ng sakripisyo. Nakita ni Ye Fan ang Su. Kakaibang kasanayan ng pamilya, Feng Ying Wu Hen, na diskarte sa paggalaw noon. Oo. Naramdaman ni Fan na tiyak na hindi si Su Huexan ang pinakamalakas sa 12 Holy Lands of the Great Desolation, ngunit sa mga tuntunin ng bilis ng pagtakas, malamang na isa siya sa pinakamahusay. Lolo Jinheng, Lola sa tuhod Yueran, sa pagkakataong ito, guguluhin ko ang dalawang matanda, at kasama si Huexan, papatayin ko ang rebelding ito. Magalang na sabi ni Su Huexan sa dalawang elder sa clan. Nang marinig ang titulo, alam ni Ye Fan na ang lalaki at babae na ito ay halos mga prinsipe at prinsesa ng maharlikang pamilya, ngunit sila ay napakatanda. Si Su Jinheng, na may itim na buhok. Mahirap sabihin na dahil nagpasya kaming dalawa na manatili sa Imperial Mausoleum, hindi ba para sa kritikal na sandali na ito ay tulungan ang maharlikang pamilya na alisin ang krisis. Gayunpaman, talagang karapat-dapat itong maging layunin ng espada sa antas ng emperador. Nung nasa bundok pa lang kami, naramdaman ko na nakaka-intimidate. Humph, si Su Yueran, na nakasuot ng mahabang ginintuang at puting damit ng palasyo, ay may payak na anyo, ngunit si Su Yueran, na puno ng pagmamataas sa pagitan ng kanyang mga kilay, ay medyo nakakahiya. Palakihin ang mga ambisyon ng ibang tao at sirain ang iyong sariling prestihiyo, Jinheng, ang dati mong problema ay hindi nagbago sa loob ng mahigit 200 taon. Isang tingin ng kawalan ng kakayahan ang lumitaw sa mga mata ni Su Jinheng, Tita Yueran, kung tutuusin, ang batang ito ay kayang higaitan ang kapmoing, kaya hindi masamang mag-ingat. Ito ang mausoleum ng aking pamilyang Su, at pinuprotektahan ito ng mga ninuno at mga sekta. Natatakot ka bang mabaigo siya mag-isa? Bago ang maaaring mag-react ang pamilyang Shenlong, patayin siya, para walang magiging problema sa hinaharap para sa dinastiya ng pamilyang Su. Inihayag ni Su Yueran ang mabangis na liwanag. Ang mukha ni Fan ay lumulubog na parang tubig, at ang kanyang mga iniisip ay mabilis na damaloy. Lumabas na ang pamilya Su ay umalis sa dalawang sagradong lugar at itinago ang mga ito sa Imperial Mausoleum. Siya. Hindi alam kung ano ang mayroon ng tatlong malalakas na lalaki ng pamilyang Su sa huli, ngunit sa anumang kaso, ang unang strike ay mas malakas, at ang isa ay maaaring pumatay sa isa ay isa.
Upang maiwasan ang maraming bangungot, nagsusumikap si Yefan na pumatay ng isa sa ilang segundo kung gagawa siya ng isang putok. Ang doble. Nagkawatak-watak ang layunin ng espada. Ang pamimilit ng Sword Intent sa buong Yefan ay biglang sumabog muli, at ang Sword Intent Flame ay naging mas matibay at nakakasilaw. Sa antas na ito ng kapangyarihan ng Sword Intent, maliban kung maabot ng 3 taong ito ang kaharian ng banal na espiritu at magkaroon ng pagkakataong lumaban, walang sinuman ang gugustuhing mabuhay. Ang buong imperial na mausoleum ay nagsakripisyo hanggang sa bubong, na parang ang bawat bato ay nanginginig. Sa madilim na gabi at malakas na ulan, ang hangin ay umuungal, at ang mga damo at mga puno ay pawang mga sundalo. Libo-libo ng lumilipad na mga espada ang kumikislap, ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword ay agad na nabuo sa likod ni Yefan, at ang higanteng espada sa kanyang kamay ay kumislap ng daloy ng liwanag. Madaling araw. Oo. Naramdaman ni Fan na si Su Jinheng ang pinakamahinang link sa kanilang tatlo, at direkta niyang iginuhit ang isang mabilis na gininto ang trajectory, at aagawin niya sana siya gamit ang isang espada. Isang malapit na tawag. Naramdaman ni Su Jinheng na siya ang target ni Yefan, ngunit ang sandali ng pagsisimulan ng Feng Yingyuan ay huli na sa kalahati. Ang kanyang figure ay umatras pabalik, ngunit ang papalapit na bilis ni Yefan ay halatang mas mabilis. Nang makitang malapit na siyang mamatay, walang gulat sa mga mata ni Su Jinheng. Yeah! Gumalaw si Fan ng buong lakas sa oras na ito, at medyo masama ang pakiramdam niya sa kanyang puso, ngunit sa isang kisap mata, ang kanyang mga galaw ay hindi may ayos sa oras. Gatlang M. Isang invisible energy barrier ang biglang lumitaw sa harapan. Oo. Ang bentilador ay tila nasira sa isang lugar ng tubig, at ang lugar ng tubig na ito ay puno ng condensed spiritual energy. Ang utak ni Yefan ay sumaksak saglit, at ang kanyang bilis ay biglang tumigil. Sinamantala ni Su Jinheng ang pagkakataong ito para gumalaw at buksan ang distansya. Sword God, sa aking Imperial Mausoleum, napakadali bang patayin ang aking pamilyang Su? Sabi ni Su Jinheng sabay tawa. Oo. Biglang itinaas ni Fan ang kanyang ulo, na pagtanto lamang na sa sandaling ito, lahat ng higanteng estatwa ng mga mandirigma na nakapalibot sa sakripisyo na plataporma ay nagbago sa lahat ng direksyon. Sa mga mag-aaral ng A. Pares ng mga mata, may mga hindi inaasahang pagbabago. Ang malabong asul na halo ay kakaiba at nakakatakot sa dilim. Hindi niya lang nalaman na ang Imperial Mausoleum na ito ay may porma sayon o katulad nito, ngunit hindi niya inaasahan na ang misteryo ay may tatago sa mga eskulturang ito. Alam kong ang mahina mong primordial spirit ang pinakamalaking kahinaan mo. Ang guardian array nito. Ang Imperial na Mausoleum ay itinayo ng nagtatag na emperador na si Ming Yuan, na sapat na upang mawala ang isipan ng libu-libong tropa at kabayo. Ngayon, ang malaking labanan na ito ay para lamang sa iyo. Kahit na ang isang malakas na tao sa Holy Spirit Realm ay hindi maaaring ganap na labanan, pabayaan ang iyong primordial spirit. Ngumisi si Su Wexen at sinabing, kung wala akong tiwala, paano ako mangangahas na hawakan ka ng basta-basta? Sword God. Masyado kang mapagmataas. Ikaw ay mayabang, at maaari kang makapasok sa Imperial na Mausoleum sa iyong kalooban. Ikaw. Isantabi ang Shenlong clan, at labanan ang Imperial na pamilya ng mag-isa, at nais na mabawi ang kontrol sa mundo. Ang espiritu ay kapuri-puri, ngunit ito rin ay lubhang hanggal. Akala mo talaga ikaw si Ji Xuanyuan. Dapat mong malaman na siya ay kasing lakas ni Ji Xuanyuan, at nang magtatag siya ng isang dinastiya, marami rin siyang general sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang mga salita ni Su Wexen ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Yefan na parang isang kampana. Naramdaman ni Yefan na ang kanyang katinoan ay unti-unting nalilito, at ang kanyang ulo ay parang maputik ang buong lungsod. Ang Imperial Mausoleum ay sobrang yin, at tila ang lahat ng malungkot na multo sa ilalim ng lupa ay naging mga kalansay, umuungal at sumisigaw sa paligid ng katawan ni Yefan. Ang larawan sa harap ng mga mata ni Yefan ay patuloy na malabo at damobel, at ang kanyang paghinga ay mabigat. Napagtanto niya na sina Su Jinheng at Su Yueran ay naghahanda lamang na maglunsad ng isang malaking formation, at siya nga pala, sila ay isang pagkukunwari ng diversion. Ang tunay na pumatay ay itong mahusay na porma sayon sa altar. Nahulog ang itim na higanteng espada mula sa kamay ni Yefan. Oo. Hinawakan ni Fan ang kanyang ulo sa sakit, ang malamig na pawis ay patuloy na bumabagsak, at siya ay basang-basa ng pawis at ulan. Ang lakas ng pag-iisip ay parang isang malaganap na pilak na karayom, na patuloy na nagpapasigla sa kanyang primordial spirit, na parabang ito ang pinakamakapangyarihang primordial anesthetic. Baliw na dragon. Duguchi. Sinasamantala ang huling bit ng kahinahunan, Kinagat ng Fan ang kanyang mga ngipin at pinilit ang dugo ng dragon, ang kanyang katawan ay lumiwanag sa isang dampi ng pula, at ang kanyang buhok ay naging pula ng dugo. Ngunit kahit na na-activate ang kaluluwa ng dragon, hindi pa rin ito sapat para labanan ang malasiklab na pag-atake sa isip sa sandaling ito. Ang pagbabantay sa pagbuo ng Imperial Mausoleum ay gumawa ng siksik na espiritual na enerhiya sa lahat ng dako sa lahat ng direksyon. Si Yefan ay tila nahuli sa superior goodness like water, na inilabas ng espiritual na kapangyarihan ng kanyang kalaban, at siya ay lumulubog ng palalim ng palalim.
5-clawed golden dragon. Sumimangot si Su Jinheng at sinabing, di ba sabi niya na abot lang niya ang fire dragon? Nakalusot na naman ba siya? Paano naman ang breakthrough? Mukhang hindi pa siya sumasanib sa kaluluwa ng dragon at hindi pa nakakabisado ang kaharian ng 5 kuko na gintong dragon. Ang kakanyahan ay hindi mas malakas kaysa sa apoy na dragon. Malamig na sinulyapan ni Su Yueran si Su Huexan, Huexan, ano pa ang ginagawa mo? Gusto mo bang gawin ito ng ninuno para sa iyo? Inilabas niya ang kanyang black gold at cloud patterned mace, at humakbang patungo kay Ye Fan. Isa pang bentahe ng Guardian Formation na ito ay wala itong epekto sa dugo ng pamilyang Su. Ang dakilang Emperador Ming. Si Yuan ay napakatalino, at ang kanyang pagpapakita sa Imperial Mausoleum ay nag-iwan din ng malaking mamamatay para sa maharlikang pamilya ng pamilyang Su. Si Huexen ay kalmadong naglakad patungo kay Ye Fan, ang kanyang mukha ay madilim, at ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang falcon. Ito ay over, boy. Hanggat nandito ako, walang magnanais na yumanig sa bansa ng pamilya Su. Sa itim na gintong ulap na pattern, isang puwersa ng hangin sa kalangitan at ang tubig sa kalangitan ay nakondensed, at ang astral na katawan ng misteryosong elemento ang Chi ay direktang sumabog din, kumikinang na may gintong asul na kulay, at nagkaroon ng mahinang kulog at kidlat. Ang kapangyarihan ng kaguluhan sa kaharian ng banal na katawan ay gumuhit ng nakakasilaw na bahaghari, na direktang iginuhit patungo sa bungo ni Ye Fan. Kabanata 2134 na perpekto. 2134. Heng. Isang brasong nag-aapoy na may layuning maitim na espada at apoy ng demonyo ang hamarang sa nakamamatay na suntok sa kanyang laman at dugo. Ito, paano, posible? Nang inag ang buong katawan ni Su Huexan, at ang nakakatakot na pamimilit na kumalat kaagad ay nagparamdam sa kanya na mas na-suffocate kaysa sa Emperor level na sword intent ngayon lang. Masakit at magulo ang ekspresyon ng mukha ni Ye Fan. Nang iangat niya ang kanyang ulo, ang isang mata niya ay puno na ng dark magic flames. Sa sandali ng buhay at kamatayan, kinailangan ni Ye Fan na ipagsapalaran muli ang isang maliit na bahagi ng Purgatory Sword Magic Sword. Ang buong pagpapalakas ng Purgatory Sword Demon ay nagbigay daan kay Ye Fan na manatiling gising ng kaunti. Ngunit si Yuan Shen ay durog pa rin hanggang sa mamatay, tulad ng pagkaladkad ng daan-daang tonelada ng mabibigat na bagay, at ang sakit ay hindi matiis. Bagamat ang kanyang katinoan ay hindi ganap na gising, at ang kanyang buong estado ay lubhang naapektuhan, si Ye Fan ay nagngangalit pa rin ang kanyang mga ngipin at hinawakan ang nahulog na higanteng espada, at bigla na lamang nilaslas patungo kay Su Huexan. Hindi alam ni Su Huexan ang partikular na sitwasyon, at mabilis na pinalaya si Feng Yingwen, isang asul na anino ang nakaiwas sa pag-atake ni Ye Fan. He's struggling to the death. Hindi na tayo magtatagal, sabay tayong tatlo. Bago pa matapos magsalita si Su Yueran, nakagawa na siya ng kanyang unang hakbang, umiihip ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, at tinapakan niya ito gamit ang isang paa, at isang yelong asul na bagyo ang direktang tumama kay Ye Fan. Ang hanging yelo ay tumagos sa lupa. Ang yelo ay tumataas tulad ng mga sanga ng kawayan, ang bug zone ng hangin ay natipon sa paligid ni Ye Fan, at ang mga nagyayelong tinek ay napakalamig na sila ay direktang nilamon siya. Naglabas si Ye Fan ng isang maitim na sword intent, direktang winasak ang bagyo. Hindi lang iyon, ang dark sword intent ay naging drill at inatake si Su Yueran. Umiwas si Su Yueran sa isang galaw, at kasabay nito ay nagpakita ng pagtataka. Bagamat alam niya na ang sword intent ni Ye Fan ay Tyran Aikal, napakadali niyang nabasag ang kanyang mga panlilinlang, na talagang nagpaputi sa kanyang mukha. Mag-ingat ka sa kanyang sword intent, hindi mo ito mahahawakan. Gulat na sabi ni Su Jinheng. Sa katunayan, hindi na niya kailangang paalalahanan sila. Ang tatlong miyembro ng pamilyang Su ay napakalinaw na wala silang fault tolerance rate. Hanggat natamaan sila ng espada ni Ye Fan, tiyak na mamamatay sila. Gayunpaman, sa parehong paraan, hanggat masisira nila ang depensa ni Ye Fan, magkakaroon lamang ng dead end si Ye Fan. Kung mas advanced ang tunggalian, mas kaunting kapabayaan ang pinapayagan, at ang buhay at kamatayan ay nasa linya lamang. Bagamat naramdaman ni Ye Fan na parang nakoma siya, alam niya na hanggat nakalabas siya sa hanay ng malaking formation, makaka-recover siya. Ayaw niyang lumaban ng ganito, binuhay niyang muli ang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon, tumalon, at gustong umalis sa hanay ng malaking pormasayon. Huwag mo nang isipin iyon. Nahulaan ni Su Huexan na maaaring sinusubukan ni Ye Fan na kumawala sa mga tanikala ng mahusay na pormasayon, at ang double mace ay bumagsak sa direksyon ni Ye Fan. Sako na sa Ming Yuan. Ang mga ulap ng ulan na gumugulong na sa langit ay sumabog sa mga pagsabog ng kulog. Ang kidlat na bagyo ay parang unos ng kadiliman at kamatayan, na bumababa patungo kay Ye Fan. Isinaaktibo din ni Su Jinheng ang kapangyarihan ng kaguluhan sa kaharian ng banal na katawan, at ilang transparent na wind barrier ang namuo sa hangin. Baizang Wind Prison. Sa mga araw na ito, ang hadlang ng lakas ng hangin, si Ye Fan, na nasa normal na estado, ay nahati sa isang espada, ngunit sa oras na ito, si Ye Fan ay nabalisa sa pag-iisip, at ang kanyang bilis ng reaksyon ay kalahating bit. Kung paanong pinunit ng espada ang kulog at kidlat na bagyo ni Su Huexan, sinampal ito ng hanging bilangguan.
Tulad ng isang malaking palad, na may putok, sinampal ni Ye Fan si Ye Fan gamit ang kanyang espada sa altar. Nang makita ang pag-atake ni Ye Fan, sina Su Huexen at Su Yueran ay agad na sinamantala ang sitwasyon para ituloy. Ginawa nilang dalawa ang pamamaraan ng paggalaw ng walang bakas ng hangin at anino, at ang bilis ay masyadong mabilis para mahuli ng mata, nagiging dalawang asol na ilaw at anino, na umaatake sa magkabilang panig ni Ye Fan. Ang puso ni Suju ay humampas ng marahas, at isang malamig na liwanag ang tumama sa ulo ni Ye Fan. Umatras si Ye Fan at humampas ng backhand sword, ngunit dahil sa kanyang mahinang estado, hindi niya naabot ang target sa oras. Sa kabaligtaran, sinamantala ni Su Yueran ang puwang na ito, itinulak ni Su Yueran ang isang palad sa likod ni Ye Fan. Nadudurog ng malamig na liwanag ang puso. Ang magaan na bola na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Tianfeng Tianshui ay yin hanggang sa malamig, napakabilis, tulad ng isang yelong kristal na mabibigat na artilleria, na nabasag ang hangin at direktang tumama sa likod ng puso ni Ye Fan. Si Ye Fan ay may sword intent na protektahan ang kanyang katawan, ngunit nararamdaman pa rin niya na ang kanyang mga panloob na organo ay nanginginig ng gusto, ang kanyang lalamunan ay matamis, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Hindi huminto ang pag-atake ng dalawa, bagkus ay nagpatuloy sa paggamit ng kanilang mga galaw, hindi huminto. Habang paikot-ikot kay Ye Fan, palagi nilang iniiwasan ang counterattack ni Ye Fan. Ang Su Huexen ay ang sagradong katawan ng Zuan Su, na mas mabilis, maaaring malapit o malayo, at pinipigilan ang mga aktibidad ni Ye Fan. At bagamat si Su Yueran ay isang warlock, ginagamit niya ang kapangyarihan ng hangin para gumalaw ng maganda, at gumagamit ng mga pangmatagalang pag-atake para patuloy na magdusa si Ye Fan ng matinding pagkatalo. Ang kapangyarihan ng kaguluhan ay parang pag-atake mula sa lahat ng direksyon, binabati si Ye Fan ng mag-isa. Si Su Jinheng ay nasa labas ng malaking formation, patuloy na pinapanatili ang operasyon ng malaking formation, patuloy na nagpapadala ng kapangyarihan ng kaguluhan sa mga eskulturang iyon, upang ang kapangyarihan ng malaking formation ay hindi bumaba ngunit sa halip ay tumaas. Ang pagtutulungan ng tatlong banal na kaharian ng pamilya Su ay halatang inihanda ng husto, masasabing walang putol. Isang tunog ng pagpunit, tunog ng paghahati, patuloy na lumalabas. Patuloy na umaagos ang dugo mula kay Ye Fan. Kahit na walang nakamamatay na pinsala, si Ye Fan ay tinamaan ng higit sa 100 sugat sa maikling panahon. Hindi magtatagal ang batang ito. Hindi siya makakatakas. Ngumisi si Su Yueran. Huwag maliitin ang kalaban. Si Su Huexen ay nanatiling mapagbantay. Naramdaman ni Ye Fan na sasabog na ang kanyang ulo. Kinailangan niyang harapin ang 2 taong ito at lahat ng uri ng mental attack mula sa lahat ng direksyon. Libu-libong kalansay ang sumisigaw at umaalulong, pinagmumultuhan, ginulo ang kanyang paningin at nakagambala sa kanyang paghatol. Kahit na may kapangyarihan ang isang bahagi ng Purgatory Sword Demon, hindi pa rin siya ma-stimulate ng tuloy-tuloy na daloy ng mental power na ito sa mahabang panahon. Habang ang Primordial Spirit ay lalong nalulula, na parang malasing na siya, naramdaman ni Ye Fan na ang kanyang kamalayan ay lalong lumalabo, at ang kanyang reaksyon sa katawan ay naging mas matamlay. Bang-bang! Nakita ni Su Huexen ang pagkakataon. Ang parehong maze ay nagtulungan at binati si Ye Fan. Nag-aatubili na ginamit ni Ye Fan ang higanteng espada para harangin ang vital point ng kanyang ulo, at bumagsak ang kanyang tiyan at mga paa. Paft! Nagluwa si Ye Fan ng isang subo ng dugo at lumipad palabas. Matapos tumawid sa mahabang trajectory, naroon si Su Yueran na naghihintay doon. Pinihinto ni Ming Yuan ang tubig, at naayos na ang bagyo. Iniunat ni Su Yueran ang kanyang kamay, na parang may kumakalat na ilaw ng tubig sa kanyang harapan. Sa sandaling nawala ang rippling, ang lakas ng hangin ay nakabuo ng isang malaking presyon, at ang mga layer ng presyon ay ginawa ang hangin na tila nagyelo. Natarante si Ye Fan at likas na sinubukang ay ugoy ang isa pang espada gamit ang kanyang higanteng espada, ngunit napakabagal nito. Isang mapanirang puwersa ng hangin, tulad ng isang kampanilya na tumatama sa isang kampana, na hamampot sa katawan ni Ye Fan. Pabalik-balik na tinamaan si Ye Fan ng 2 mabibigat na suntok na ito, at naramdaman niya na malapit ng malaglag ang buong katawan niya. Kung hindi lang dahil sa lakas ng kanyang sword intent na higit na nakahihigit sa 3 ito, at nakatulong sa kanya na makatiis ng maraming pinsala, natatakot ako na ang kapangyarihan ng pares ng mace na iyon lang ay napilaya na siya. Pagkatapos gamulong ng mahigit 100 beses sa lupa, si Ye Fan, na mukhang sobrang nahihiya, ay itinukod ang kanyang katawan gamit ang isang kamay at dumura ng isang subaw ng dugo. Ang mahiwagang apoy sa braso ay napakahina, at halos imposibleng mapanatili ang bahaging ito ng kapangyarihan ng demonyong espadang Purgatorio. At kapag hindi na mapapanatili ang kapangyarihang ito ng espadang demonyo, hindi maiwasang tuluyan siyang babagsak at kakatayin ng iba. Kabanata 2135 Dragon Fury 2135. Si Ye Fan ay labis na ayaw. Basta matino siya, madali niyang matatalo ang 3 taong ito. Ngunit dahil may malaking panghihimasok sa pag-iisip sa mahusay na pormasayo na ito, ang sobrang inis ay maaari lamang matalo. Wala na ba siyang magagawa kundi ang ganap na palayain ang demonyong espadang Purgatorio at sunugin ang lahat ng jade at bato? Gising na gising. Gising na gising.
Kahit na isang segundo lang siyang magising, hindi maabala, hindi mapurol ang kanyang sentido at katawan, maaari niyang ganap na sirain ang mga taong ito. Wala na bang paraan para maiwasan ko ang panghihimasok ng mga mental power na ito? Nang makitang si Su Wexen at Su Yueran ay malapit ng maglunsad ng kanilang panghuling pag-atake sa kanya, si Ye Fan ay mayroon lamang isang bakas ng kaliwanagan na natitira, ngunit siya ay nakaramdam na lamang ng bakas ng kawalan ng pag-asa. Mas malungkot kaysa sa sakit sa kanyang katawan, ito ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Kung kaya nilang ganap na makabisado ang kaharian ng limang kuko na gintong dragon, makipag-usap sa kaluluwa ng dragon, at pagsamahin ang kaluluwa ng dragon, paano magkakaroon ng pagkakataong manalo ang tatlong ito? Ngunit hindi ko man lang makontrol ang kaluluwa ng dragon, at hindi ko rin magamit ang Dragon Soul Trick sa 9 transformations of the dragon. Sa Taishu Peak, hinarap ko ang kaluluwa ng dragon, ngunit natigilan ako sa kaluluwa ng dragon. Kaluluwa ng dragon. Kaluluwa ng dragon. Sandali lang. Isang flash ng determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Ye Fan. Kahit anong tingin mo sa kanya, susubukan niya. Sa kasong ito, mas gugustuhin niyang magtiwala sa sarili niyang karanasan at paghatol kaysa ipaubaya ang desisyon sa Purgatorium Sword Demon. Direktang ibinagsak ni Ye Fan ang higanting espada, at ang magic door sa 9 transformations of the Divine Dragon ay na-activate sa katawan, at ang kapangyarihan ng bloodline ay naging sukdulan. Kasabay nito, ginamit pa rin ni Ye Fan ang kanyang counterattack na mga kasanayan upang matapang na makuha ang nasa lahat ng dako ng mental na enerhiya sa mahusay na porma sayon. Ang enerhiya ng pag-iisip tulad ng tubig ay natipon sa paligid ni Ye Fan, na naging dahilan upang lumabo ang paligid ng katawan ni Ye Fan. Isang kakaibang makulimlim na hangin ang sumipol, at napuno ng kadiliman ang hangin, na nagpahinto sandali kina Su Wexen at Su Yueran. Ang eksena sa harap niya ay malinaw na iniipon ni Ye Fan ang kanyang espiritual na enerhiya, ngunit ano ang layunin nito? Gusto pa ba niyang gamitin ito para salakayin sila? Gayunpaman, kung ito ang kaso, silang tatlo ay hindi mag-aalala. Haha! Brat, I told you, in this great formation, hindi apektado ang bloodline ng ating pamilyang Su. Gusto mo pa bang gumamit ng kutsilyo para pumatay ng tao? Tumawa ng masama si Su Yueran. Siyempre, alam ni Ye Fan na narito ang counterattack, at walang silbi ang pakikitungo sa tatlong taong ito. Hindi banggitin na ang malaking porma sayon ay hindi makakasakit sa mga tao ng pamilyang Su. Gayunpaman, hindi sanay si Ye Fan na harapin ang tatlong taong iyon sa simula pa lang. Isang flash ng determinasyon ang sumili sa kanyang mga mata, at sa sandaling ginawa ni Ye Fan ang Shenlongju sa isang node, handa na ang counterattack. Bumagsak sa langit ang fury ng Immortal Dragon. Galit na iniunat ni Ye Fan ang kanyang mga braso, handang i-activate ang kanyang mental power, ngunit sa halip na kontra-atake mula sa labas, bigla niyang ibinuhos ang kanyang sariling makalangit na espiritu. Baliw siya. Siya, anong ginagawa niya? Sa sandaling ito, ang tatlong santo ng pamilya Su ay natulala lahat. Sa orihinal, hindi kinaya ni Ye Fan ang mental power na ito. Ibinuhos din niya ang mental power sa kanyang katawan. Hindi ito pagpapakamatay. Kayanin kaya ng kanyang primordial spirit. Ang mukha ni Ye Fan ay masakit at mabangis, ang kanyang buong katawan ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay mapuputi, at siya ay patuloy na kumikibot. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila papatayin na ni Ye Fan ang kanyang sarili, at isang malakas na dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw sa Imperial Mausoleum. Umuungol. Isang galit at marahas na dagandong ng dragon ang nagmula sa katawan ni Ye Fan. Naramdaman ng tatlong santo ng pamilyang Su na ang primordial spirit ay direktang idiniin ng isang bagay, at napasigaw sa sakit, hinawakan ng tatlong santo ang kanilang mga ulo at umatras. Anong nangyayari? Itong pamimilit sa kaisipan. Kaluluwa ba ng dragon? Damn! Hindi niya pinagkadalubhasaan ang kaluluwa ng dragon. Ang katawan ni Fan ay umungal at sumugod sa langit sa isang iglap. At ang anino ng itim na gininto ang dragon na ito ay bumangon din laban sa bagyo sa proseso ng pag-angat sa kalangitan. Ang isang higanteng dragon na daan-daang metro ang haba ay tila sumasakop sa buong Imperial Mausoleum. Halatang madilim ang gabi, at bukas ay puno ng maulap na ulap. Gayunpaman, nang ang anino ng dragon ay tumaas sa kalangitan, isang maputlang kulay ang lumitaw sa araw, na parang saglit itong bumalik sa araw. Tila may dampi ng galit at paghamak sa higanteng mga mata ni Haijin Lungying, at pagkatapos ay biglang nahulog mula sa langit. Ang anino ng dragon ay nahulog ng mas mabilis kaysa sa pag-akyat nito, at halos agad na tumama sa platform ng sakripisyo. Boom! Gitling! Ang isang maliwanag na puting halo ay kumalat, at ang kapangyarihan ng pag-iisip sa lahat ng direksyon ay nayanig, at ang malaking porma sayon ay tila walang silbi sa maikling panahon. Para bang isang malaking bato ang nahulog mula sa isang lawa, na nag-displace ng tubig. Ang kalidad ng kaluluwa ng dragon ay higit na lumampas sa densidad ng mga espiritual na kapangyarihang ito, kaya't ang espiritual na kapangyarihan ng dakilang porma sayon ay napisil din. Nang inag ang buong katawan ni Ye Fan, muling lumiwanag ang kanyang mga mata, napakasakit ng kanyang utak kaya nawalan siya ng malay, ngunit para siyang pinasigla ng tubig ng yelo, napakalinaw ng kanyang utak.
Sa sandaling ito, tila siya ay nagbago mula sa bulag patungo sa paningin, mula sa bingi hanggang sa pandinig, at ang lahat ng kanyang mga pandama ay napakalinaw. Ito ay gumana. Talagang nagtagumpay siya. Nagkaroon siya ng kapritsyo ngayon, kung ang kanyang primordial spirit ay hindi sapat na malakas para sa oras na makipag-usap at makipag-fuse sa Dragon Soul, kung gayon kung maaari siyang gumamit ng panlabas na puwersa upang puwersahang pasiglahin ang Dragon Soul. Ito ay natural na imposible para sa iba pang mga enerhiya na pumasok sa primordial na espiritu ng isang tao, tulad ng bagay na hindi makapasok sa espiritual na mundo. Ngunit mayroong espiritual na kapangyarihan sa lahat ng dako, ngunit maaari lamang itong hiramin. Sa makatuwid, si Yefan ay nasa taluktok ng Taishu Peak, at ginamit ang pinakamalakas na pag-atake sa pag-iisip ng Five-Clawed Golden Dragon. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na umasa sa kanyang primordial spirit para makipag-ayos sa Dragon Soul, direkta niyang counterattack ang kanyang marahas na mental power sa Dragon Soul na parang tubig. Kinakalkala ni Yefan na magkakaroon ng dalawang resulta. Ang unang posibilidad, sapat na ang lakas ng pag-iisip na maaari niyang paamuin at gamitin ang kaluluwa ng dragon pansamantala. At ang pangalawa, kung ang mental na kapangyarihan ay hindi sapat, pagkatapos ay maaari mong ubusin ang mental na kapangyarihan sa pamamagitan nito. Bagamat may pagkakataon din na hindi siya sigurado tungkol dito, at direktang pinasigla muli ng kaluluwa ng dragon, hinimitay siya, ngunit hindi kailanman nagkulang si Yefan ng lakas ng loob na makipagsapalaran sa sandali ng buhay at kamatayan. Buti na lang at this time tama na ang taya niya. Pinilit man o pinasigla, matagumpay na nakaalis ang Dragon Soul sa kanyang katawan, na pinakawala ng sukdulang espiritual na pag-atake sa Divine Dragon 9 transformations na ito. Hindi alam ni Yefan kung gaano katagal bago mabawi ang mental attack ng malaking formation, ngunit kahit 3 segundo ay sapat na. Ngayon na. Hinamplas ni Yefan ang kanyang kamay, ang itim na higanteng espada ay bumalik sa kanyang kamay, at ang maitim na espada ay nag-apoy sa kanyang braso. Walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at nag-sword na kasing bilis ng kidlat. Demonyong espada ng Purgatorio. Yan Mie Embers. Sa sandaling bumangon ang itim na apoy na higanteng espada, hindi mabilang na mga particle sa hangin ang nag-apoy. Ang maliliit na particle ay bumuo ng isang malaking nasusunog na fan, tumangay sa layo na 12-dosenang metro, at direktang lumapit kay Su Yueran. Si Su Yueran, na ang ulo ay sumasakit dahil sa stimulation ng Dragon Soul, ay namutla, nang makita ang sword intent na umaatake sa kanya, dahil sa bilis na ito, lubos siyang nataranta. Buong lakas na inilunsad si Mingyuan Jishui, at sinubukan ng magulong kapangyarihan ng Tianfeng Tianshui na labanan ang espada ni Yefan. Gayunpaman, ang Dark Sword intent ng particle burning ay direktang dumaan sa lahat ng mga kalasag ng walang dahilan, at direktang lumubog sa baywang ni Su Yueran. Ibinaba ni Su Yueran ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala, at nakitang may hindi mabilang na maitim na particle sa paligid ng kanyang baywang, tulad ng mga baga pagkatapos masunog. Bagamat hindi ito nakakasilaw, ang temperatura ay napakataas. Malungkot na tumili si Su Yueran, at nakita niya na ang mga baga ay direktang nag-aapoy sa kanyang buong katawan, at kahit nakasama ng banal na espiritu, siya ay direktang binalot ng itim na apoy. Sunugin mo. Naramdaman ni Su Huexen at Su Jinheng na nanlamig ang dugo ng kanilang buong katawan. Katatapos lang nilang durugan si Yefan hanggang sa mamatay, at sa sandaling ito ay napagtanto nila kung gaano kakilakilabot ang layunin ng espada sa antas ng emperador na ito kung wala ang espiritual na kapangyarihan ng mahusay na porma sayo na supulan si Yefan. Ito ang tunay na Diyos ng espada, ang lalaking nag-iisang gamulat kay Asgard. Kabanata 2136 na Mausoleum. 2136. Desperado. Pharaoh na. Naramdaman ni Su Jinheng na may mali at sumigaw ng malakas. Kahit na hindi niya sabihin, alam ni Su Huexen na hindi siya maaaring maging matigas sa sandaling ito at kailangan munang umatras. Ngunit alam ni Yefan na ang oras ay mahalaga, at sa oras na patayin niya si Su Yueran, napunta na siya sa Emperor Dragon Sword Prison. Ang mga lumilipad na espada sa langit ay muling sumunod sa tawag, at ang 8 stegosaur ay nagninangas na may 3 kulay na apoy ng ginto, pula at itim, at ang swish-swish ay lumipad na palayo. Ang Stegosaurus ay pinagsama sa mga layer, na nagpapakita ng isang ugali na yakapin si Su Huexen, na ikinulong si Su Huexen. Sumasakit lang ang ulo ni Su Huexen, at ang kanyang reaksyon ay kalahating bit din na masyadong mabagal. Bagamat ang hakbang na ito ay hindi sapat para sa perpektong pagkakulong laban sa isang makapangyarihang banal na kaharian, sapat na upang maantala ang Yefan ng 1 segundo. Kahit saan man ang banal na katawan ni Su Huexen ay puno ng firepower at galit na sumusugod sa Sword Prison, nakatutok na si Yefan kay Su Jinheng. Sa likod ng braso na nagninangas na may itim na flame sword intent, isang shockwave ng sword intent ang biglang sumabog. Isang malaking puwersang nagtutulak, na sinamahan ng sariling marahas na bilis ni Yefan, na armado ng isang higanteng espada, ang biglang pumatay kay Su Jinheng. Tiniis ni Su Jinheng ang matinding pananakit ng ulo na dulot ng pagpapasigla ng primordial spirit, at sinubukang umatras. Ngunit sa pagkakataong ito, si Yefan ay matino na, ngunit sila ay mapurol.
Nang 20-30 metro na ang pagitan nila, inihagis ni Yefan ang higanteng espada ng Paulius. Yan Mie Embers. Muli, ang layunin ng maitim na espada ay nagpasiklab ng malaking tagahanga ng mga particle. Si Su Jinheng, na tumatakbo pa rin palayo, ay alam na si Yefan ay gumawa ng hakbang, ngunit ang bilis ng paglitaw ng layunin ng espada ay masyadong mabilis. Ang hakbang na ito ng sword intent ay hindi talaga masira sa hangin ayon sa sentido komun, at ang mga particle sa hangin ay agad na nag-aapoy. Tila walang pagtutol, ang landas ng espada, nang kumilos si Yefan, ang layunin ng espada ay natapos na. Gatlang M. Naramdaman ni Su Jinheng na may sumunog sa kanyang sarili sa hangin, at sa sumunod na segundo, ang mga maitim na particle tulad ng abo ay direktang nagsunog sa kanya. Sa gitna ng kahabag-habag na hiyawan, bumangon ang itim na apoy, at tulad ni Su Yueran, ang kaluluwa ay agad na nawasak. Lumingon si Yefan at hindi ito nilingon. Alam niya na si Su Jinheng ay isa ring warlock at hinding-hindi siya mapipigilan sa paggawa nito. Sa katunayan, nang mapagtanto niya ang hakbang na ito, hindi siya masyadong nag-isip, ngunit ang kapangyarihan ng demonyong espada ng purgatorio ay naging mas nakakatakot sa kanyang explosive power, kaya't ang bilis ng pag-indayog ng espada ay mas mabilis din. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakiliko. Ang pahina. Nang ang bilis ng pag-indayog ng espada ay umabot sa kritikal na punto, nalaman ni Yefan na ang layunin ng espada ay talagang nag-apoy ng ilang particle ng hangin. Para itong tibak na magliyab kapag tinamaan sa bato. Kapag umabot ito sa isang tiyak na antas, ang hangin ay magiging isang bato. Kapag ang alitan ay umabot sa isang tiyak na limitasyon, ito ay magliyab. Noon lamang napagtanto ni Yefan na, sa halip na pagsamahin ang layunin ng espada at ipadala ito, mas mabuting gamitin ang lahat ng mga particle bilang isang medium. Hayaang magsunog ang mga particle tulad ng apoy sa parang, at ihatid ang iyong layunin sa espada, ang bilis ay magiging mas mabilis. Mukhang hindi ito komplikado, ngunit kung hindi dahil sa pagpapabuti ng kaharian ng sword intent at sa kalidad ng sword intent mismo, hindi nito magagawa ang lahat ng ito. Ang mas mabilis na mga particle ay maaaring makuha. Ang bilis ng pagpapalaganap ng mga photon sa vacuum ay ang bilis ng liwanag, kaya paano kung magagamit mo ang mga photon upang ipadala ang iyong layunin sa espada? Ang bilis ng light sword intent. Alam ni Yefan na ito ay panaginip lamang, ngunit kahit papaano ang isang panaginip ay maaaring magdala ng walang katapusang mga posibilidad. Kahit ngayon, malalim na ang naranasan ni Yefan kung gaano kalaki ang maitutulong ng bagong ideyang ito ng swordsmanship sa kanya. Para harapin ang pamilyang Su, lahat sila ay may kapangyarihan ng hangin at mahusay na gumalaw ng napakabilis sa banal na kaharian. Kung gagamit ka ng ibang sword intents, malamang maiiwasan kanila. Siyempre, ang layunin ng espada na ito ay may depekto din, at ang kapangyarihan nito ay hindi kasing lakas ng ilan sa mga layunin ng espada na sumalubong sa nakaraan. Kung talagang makakatagpo ka ng ilang magkakatugmang kalaban, maaaring hindi ito sapat upang magdulot ng nakamamatay na kabagsikan. Bukod dito, upang ituloy ang isang instant na pagsabog, ang pag-indayog ng espada ay masyadong sukdulan, at ang pagkonsumo ay talagang hindi maliit. At kapag isinara ang paglipat, dahil ang puwersa ay masyadong malakas, ang katawan ay nangangailangan ng mas maraming oras upang ayusin, na haantong sa mga bahid. Kaya lang pagharap sa 3 taong ito, wala siyang masyadong inaalala. Ang gusto niya ay maging mas mabilis kaysa sa kanila at gumawa ng mabilis na desisyon. Nang lumingon si Yefan, si Su Wexen, na nasa Dailong Sword Prison, ay sapilitang umasa sa talento ng Xuanzhou Holy Body para makalabas sa bilangguan. Isang asol na liwanag ang bumaril sa kalangitan, at tatakas na si Su Ju. Kasabay nito, ang lakas ng pag-iisip sa mahusay na porma sayo na kakapukaw lang ay muling sumugod na parang tubig. Ikinalat ni Yefan ang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon sa likod niya, at kasabay nito, ginamit niya ang pagputok ng sword intent upang palakasin muli ang kanyang bilis. Nag-uudyok sa dugo ng dragon na gamitin ang paraan ng pakpak ng dragon, ang gininto ang hangin sa labas ay nagpatuloy sa pagpapabilis kay Yefan. Sa isang kritikal na sandali, sa wakas ay sumugod si Yefan sa harap ni Su Wexen at hinampas ang kanyang espada. Ang mga mata ni Su Wexen ay dilat, at ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit pagkatapos ng lahat. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina. Ang hari ng isang bansa na nakaranas ng daan-daang labanan, umungal at hamarang sa kanyang tungkod. Heng! Hinampas siya ni Yefan gamit ang isang mabigat na espada, at nahulog si Su Wexen sa isang tuwid na linya. Laking gulat ng double mace, nabasag ang mga kamay ni Su Wexen at umagos ang dugo, at bumitaw siya at lumipad palabas. Inalis din ni Yefan ang itim na higanting espada at bumagsak ng buong lakas. Si Su Wexen, na nakatayo lang ng matatag, ay walang kamay. Nang makita si Yefan na bumababa, mabilis niyang sinubukang umiwas. Sa sandali ng buhay at kamatayan, walang pakialam si Su Wexen. Ang malakas na pangangatawan ng banal na katawan ng Xuanzhou ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na magpatuloy sa pagpapaliban sa malaking porma sayon. Hanggat muling bumawi ang malaking porma sayon, pakiramdam niya ay may pagkakataon pa siya.
Ngunit paano masusunod ni Ye Fan ang kanyang puso, mayroon siyang plano, at direktang nag-udyok siya sa Collapse Sword Rain. 10,000 lumilipad na espada ang nahulog na may maitim na apoy, na direktang naghigpit sa saklaw ng paggalaw ni Su Huexen. Sinamantala ni Ye Fan ang pagkakataon na lapitan si Su Huexen sa isang iglap, at sa isang iglap, inatake ng dalawa ang isa't isa ng higit sa 100 suntok. Sumigaw si Suju sa sakit, ang kanyang magulong kapangyarihan ay sadyang hindi sapat upang makipagkompetensya sa Sword Demon Sword Intent ni Ye Fan, at hindi nagtagal ay lumabo ang kanyang mga kamay at paa. Kung hindi dahil sa mysterious physique, itong suntok at sipa lang ay sapat na para patayin siya. Nakita ni Ye Fan ang pagkakataon, at nang makitang malapit ng magwalas ang mental frenzy, hinawakan niya ang leeg ni Su Huexen, at ang mga pakpak ng espadang kaliskis ng dragon sa kanyang likod ay kumendat ng husto. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, itinulak ni Ye Fan si Su Huexen at pilit na pinalabas. Bagamat ang pagsabog ng lakas ng pag-iisip ay naging sanhi ng pananakit ng ulo ni Ye Fan sa maikling panahon, pagkatapos ng lahat, walang makakapigil sa kanya sa pagkakataong ito, umaasa sa purgatoryong sword demon na puwersahang mapanatili ang kanyang kahinahunan sandali, magagawa pa rin ito ni Ye Fan. Habang nagmamadaling lumabas sa mahusay na porma sayon, sinamantala ni Su Huexen ang nagngangalit na mga ngipin ni Ye Fan para kumapit, at isang madugong kamao ang bumagsak sa tiyan ni Ye Fan. Ngumuso si Ye Fan, dumanas lang siya ng maraming pinsala, at hindi pa siya gumagaling, at sa pagkakataong ito ay bumulwak siya ng isang subaw ng dugo. Ngunit matigas ang mga mata ni Ye Fan, at pinisil niya ang lalamunan ni Su Huexen, at lumipad pa rin hanggang sa mahabang pasukan sa Imperial Mausoleum. Boom! Dalawa ang sumugod patungo sa higanteng pintuang metal sa pasukan ng Imperial Mausoleum, at sila ay nagbanggaan. Ang pasukan sa Imperial na Mausoleum ay binabantayan na ng banal na lupain, at bawat taon ay may sakripisyo sa langit, at paminsan-minsan ay may mga miyembro ng maharlikang pamilya na kailangang ipadala sa mausoleum. Bagamat makapal at mabigat ang gate na ito, hindi ito isang espesyal na higanteng gate na biniyayaan ng magic formation. Paano nito matitiis ang sword intent ni Ye Fan? Ang pinto ay napunit, isang pagsabog ng mga bato ang gamulong, na puno ng usok ang hangin, at ang dalawa ay naglaho ng direkta sa madilim na mausoleum. Kabanata 2137 ang hangin at ulan ay nawala. 2137. Makalipas ang isang oras, nawala ang hangin at ulan. Sa labas ng pasukan sa Imperial Mausoleum, ang mukha ni Tuyu ay solemna, at isang grupo ng mga anino na gwardya na nakasuot ng itim na baluti ay tumingin sa paligid ng may kaba. Sir, gusto po ba namin pumasok? Ang Emperor Taishang at Concubine Ye, bakit hindi sila tumugon nang pumasok sila? Malakas na tanong ng Shadow Guard. Sa labanan ngayon, nakatanaw lang sila sa malayo at hindi nang ahas na makalapit. Hanggang sa naging tahimik ang lugar ng ilang sandali nang walang paggalaw ay nang ahas si Tuyu na dalhin ng isang tao upang malaman. Kahit na parang tapos na ang laban, takot pa rin sila. Kung manalo si Su Juzin, ayos lang, pero kung manalo si Ye Fan, karamihan ay dead end sila. Gayunpaman, bilang mga shadow, matagal na nilang isinantabi ang buhay at kamatayan, at kahit sila ay natatakot, hindi sila outrage. Sa katunayan, ang laro ngayong gabi ay ang pinakamataas at nangungunang sekreto ng Dazheng. Upang maiwasan ang pagtuklas kay Shenlong, kakaunti lamang ang nakakaalam kung ano ang nangyari ngayong gabi. Hindi lahat ng Shadow Guard ay maaaring sumali, tanging isang maliit na grupo ng mga tao na ganap na makapagtago ng mga lihim ang maaaring mamagitan. Para sa kanila, ito ay upang masaksihan ang kapalaran ni Dazheng sa kanilang sariling mga mata, at sila ay labis na nasasabik at nasasabik. Mukhang nag-isip si Tuyu, at pagkaraan ng ilang sandali, kinuha niya ang Sound Transmission Stone. Ang iyong kamahalan, ang Emperor Taishang at Concubine Ye ay pumasok sa Imperial Mausoleum, maaari mo ba akong payagan na maghintay at pumasok sa Imperial Mausoleum upang imbestigahan ang isa o dalawa? Mula roon ay nanggaling ang humihimok na boses ni Emperor Mingde, bilisan mo, sa mismong sandaling ito, ayaw ni Ai King na magdaos ng seremonya. Alamin kaagad ang sitwasyon ng labanan, para makasagot tayo sa tamang oras. Nang papayag na si Tuyu, bigla niyang napansin na may lumabas sa mausoleum. Nagulat si Tuyu at isang grupo ng mga Shadow Guard, at hindi nila namamalayan na napaatras ng ilang hakbang. Ngunit nang makitang dumarating ang mga tao, lahat sila ay naaliw. Sa mga mata ni Tuyu, mayroong isang masalimuot at buntong hininga na kulay, at nanguna siya at lumuhad sa isang tuhod ng may paggalang. Tingnan mo si Emperor Taishang. Binabati kita kay Emperor Taishang sa pagpugot ng ulo sa taksil at pagpapanatiling maunlad ang bansa. Si Su Huexen ay unti-unting lumabas mula sa kadiliman, na may buhol ng mga kalamnan, mahabang pilak puting buhok at isang kapa, at asul na yelo na mga mata na puno ng pagmamataas. Ang puting windbreaker ng balat ng hayop sa kanyang katawan ay nabahira ng dugo, tila nakaranas ng madugong labanan. Bumangon ka, sabi ni Suju sa malalim na boses. Tumayo si Tuyu, at sa ibabaw ng Sound Transmission Stone, naroon ang excited na boses ni Emperor Mingde. Padre Emperor Shenwo, protektahan muli ang aking ekspedisyon. Malamig na sumangot si Suju at kinuha ang Sound Transmission Stone sa kamay ni Tuyu.
Imperial Mausoleum, na pinuprotektahan ng mga ninuno, wala bang dahilan para maging invincible? Mabilis na linisin at ipahinga ang Imperial Mausoleum, huwag hayaang mapansin ng labas ng mundo, para hindi magdagdag ng gulo. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina. Alam ng anak ko, hihilingin niya sa isang tao na ayusin ito ng palihim bukas. Si Emperor Mingde ay nasa napakagandang kalooban. Muling sinabi ni Su Huexan, nakakuha ako ng ilang mga espesyal na bagay mula sa taksil na iyon, natatakot ako na may kaugnayan ito kay Chu Yunyao, babalik ako sa palasyo ngayon, dalhin mo siya upang makita ako, gusto kong tanungin ako ng personal. Oo, ang anak ay maghahanda ng mesa ng mga handaan at maghihintay sa palasyo para sa matagumpay na pagbabalik ng ama. Sabi ni Emperor Mingde na may matamis na ngiti. Huwag istorbohin ang napakaraming tao, babala ni Su Huexan. Pare, huwag kang mag-alala, ang nangyari ngayong gabi ay hinding-hindi tatagas. Naunawaan ni Emperor Mingde. Noon lamang naglabas si Su Huexan ng isang nasisiyahang, kinuha ang Sound Transmission Stone, at lumipad patungo sa imperial na lungsod na may isang kislap ng anino. Iniunat ni Tuyu ang kanyang kamay at gustong ibalik ang Sound Transmission Stone, ngunit wala siyang oras para sabihin ito. Sa pagtingin sa direksyon kung saan umalis si Su Huexan, ang mga mata ni Tuyu ay kumislap ng may pagdududa. Ang Emperor Taishang ay karapat-dapat na maging unang tao sa dakilang ekspedisyon. Ang Ye Concubine na iyon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa Immortal Palace, ngunit hindi siya kapantay ng Emperor Taishang. Natatakot ako na hindi ko ito inaasahan. Ito rin ang kredito ng pagbuo ng Imperial Mausoleum. Kung hindi, ang Emperor Taishang ay malamang na hindi isang kalaban. Hindi ba? Patay na ang dalawang matandang prinsipe at prinsesa na nagbabantay sa Imperial na Mausoleum. Ang maharlikang pamilya ay dumanas din ng matinding pagkatalo sa labanang ito. Nang marinig ang mga komento ng mga Shadow Guard sa likod niya, sumimangot si Tuyu at sinabing, huwag magkomento ng padalos-dalos. Bilasan mo at linisin ang eksena para makita kung may kulang na espesyal. Pagkatapos suriin, ay silka agad ang Imperial Mausoleum. Oo. Isang grupo ng mga Shadow Guard ang mabilis na nagwala sa eksena at hinanap. Hindi nagtagal, may natuklasan ang isang Shadow Guard at ipinadala ang dalawang armas kay Tuyu. Master 2, hindi ba ito ang spirit tool ng Supreme Emperor? Tiningnan ni Tuyu ng malapitan, at ito ay ang black gold pattern na double mace. Ngayon lang pinatalsik siya ni Ye Fan sa kamay ni Su Huexan gamit ang isang espada at nahulog sa altar. Sa oras na ito, nawala ng kontrol ang altar sa banal na kaharian ng makapangyarihang pamilyang Su, at nawala ang epekto nito bago kinuha ng Shadow Guard. Dahil ba sa matinding labanan ngayon lang nakalimutan ni Emperor Taishang? Tanong ng Shadow Guard. Matapos matigilan sandali si Tuyu, bigla siyang may naisip, at biglang namutla ang mukha niya. Hindi. May malaking nangyari. Hindi niya pinansin ang nalilitong ekspresyon ng mga Shadow Guard, at nagmamadaling lumipad patungo sa imperial na lungsod. Ang imperial na lungsod, ang likod na hardin ng palasyo. Ang Ningxiu Palace, kung saan nakatira ang Emperor Taishang, ay napapalibutan ng malalagang mga bulaklak at halaman, na may magagandang tanawin, at maraming mga bihirang halimaw na pinalaki sa kulungan ng mga hayop. Isang mesang bato sa isang hardin, isang maliit na lugar na iluminado ng isang ilaw na bato na binaha. Sa oras na ito, ang mga general na kasambahay at eunuko sa palasyo ay naalis na, at kahit ang mga gwardya ay inutusang huwag lumapit. Si Emperor Mingde at Chu Yunyao lang ang nakaupo sa magkabilang gilid ng wine table. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina. Xu Guoshi, uminom ka, walang kwenta ang pagsimangot at pagsimangot, patay na ang lahat, bakit hawak mo pa? Itinulak ni Emperor Mingde ang isang baso ng alak kay Chu Yunyao. Ang mga mata ni Chu Yunyao ay walang laman at malungkot, tulad ng isang papay, nakaupo doon na walang laman. Sok. Sobrang curious ako, anong klaseng relasyon meron si Ye Fan kay Chu Guoshi? Palagi kong iniisip na si Chu Guoshi ay walang interes sa pagmamahala ng lalaki at babae. Nakangiting sabi ni Emperor Ming. Nang makitang hindi siya pinansin ni Chu Yunyao, at hindi nagalit si Emperor Mingde, siya ay nasa napakagandang mood. Uminom siya at sinabi, ang maharlikang ama ay lumabas na mula sa imperial na libingan, at hindi ko alam ang tungkol sa katawan ni Ye Fan. Nasa Imperial Mausoleum pa ba ito? Kung may mga bangkay pa, maipapangako kung hahayaan kitang magkita, at ginawa ko ang lahat para maging matuwid. Biglang, isang kakaibang kulay ang kumislap sa walang Diyos na mga mata ni Chu Yunyao, at ang babae ay sumimangot, Imperial Mausoleum. Sa loob. Tumango si Emperor Mingde at bumantong hininga, ngayong gabi, ang mga ninuno ay nababagabag din. Si Chu Yunyao ay nag-isip at tahimik. Sa sandaling ito, isang figure ang tumagos sa kalangitan na parang kidlat, at pagkatapos na makahanap ng hininga, diretso itong nahulog sa palasyo. Walang ekspresyon si Suju, at tumingin kay Emperor Mingde na may malamig na mga mata. Imperial na ama. Nakita ni Emperor Mingde ang lalaking nahulog, na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha, bumangon at tumawa at sinabi, binabati kita kay Emperador Ama na bumalik sa palasyo. Handa na ang anak.
Bago pa matapos magsalita si Emperor Mingde, biglang nagtaas ng boses si Su Wexen. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, isang gintong sword intent ang tumawid sa lalamunan ni Emperor Mingde. Si Emperor Mingde ay ganap na natigilan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit, at may bahid ng kawalang paniwala, gulat at kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. May naintindihan siya sa isang iglap, ngunit huli na ang lahat. Patuloy ang paglabas ng dugo, naputol ang lalamunan ni Su Wexen, hindi makagawa ng ingay, at ang nanginginig na mga daliri ay nakaturo sa lalaking nasa harapan niya. Unti-unting pinalambot ni Emperor Mingde ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa. Gusto niyang humingi ng tulong sa sakit, ngunit walang nang ahas na lumapit dito, lalo pa kung sino ang makakapagligtas sa kanya. Ang hitsura ng Su Wexen ay nagbago ng ilang sandali, at bumalik sa orihinal na hitsura nito, ito ay si Ye Fan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Chu Yunyao, ang kanyang mga mata ay namumula sa pananibik, at ang kanyang mga mata ay basa. Siya ay lubhang matalino. Nang marinig lamang na pumasok ang dalawa sa imperial na libingan pagkatapos ng labanan, at hindi pa nahahanap ni Ye Fan ang bangkay, naramdaman niyang may mali. Bagaman nahulaan ko lang ang posibilidad na ito, ngunit talagang nagpapatunay na ang lalaki ay buhay pa, ang ecstasy na ito ay lampas sa mga salita. Naglakad si Ye Fan sa harap ni Emperor Mingde at tumingin sa kanya ng matalim na tingin, ipinapangako ko sa iyo, pagagalingan ko si Qingzhou at gagamutin ko siya ng mabuti sa natitirang bahagi ng aking buhay. Pagkatapos magsalita, binasag ni Ye Fan si Emperor Mingde gamit ang isang paa. Ang ulo ng espada, ang layunin ng espada ay direktang dumurog sa kaluluwa nito, ganap na napawi. Kabanata 2138 Crazy. Sa likod na hardin ng 2138. Ang lupa na katatapos lang umulan ay mamasa-masa at malamig, at ang mga patak ng tubig ay bumagsak sa lupa. Dagdag pa rito, nagkaroon ng katahimikan, na parabang mayroon lamang hindi mabilang na mga kakaibang bulaklak at halaman, na saksi sa malaking pagbabago ni Dasheng sa dilim at katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang naglakad si Chu Yunyao sa gilid ni Ye Fan, ang ekspresyon ng babae ay sobrang kalmado. Nakabawi si Ye Fan sa kanyang pag-iisip, tumalikod at malumanay nang umiti sa babae, Xiao Yaoyao, pasensya na. Dahil sa iyong disguised particle device, medyo mahirap gayahin ang buhok ni Su Wexen. Kinailangan ko ng maraming oras upang ayusin ang aking hitsura, at inayos ko rin ang hugis ng aking katawan. Kung hindi, nag-aalala ako na baka makita ang aking mga kapintasan, kaya't maantala ako sa Imperial Mausoleum, bago. Maaaring makatapos ng pagsasalita si Ye Fan, diretsyong sinampal siya ni Chu Yunyao. Mukha ng lalaki. Maiiwasan ito ni Ye Fan, ngunit nang makita niya ang mga luha sa mga mata ni Chu Yunyao, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso at hindi nakatakas. Bitik. Hindi pa sapat, sinampal ni Chu Yunyao ang lalaki ng ilang beses na magkasunod. Bitik. Sampal. Sampal. Ito rin ang babaeng mahal niya. Ilang beses niya itong hinahayaan na bugbugin siya at hinayaan siyang magbulalas. Kung hindi, sino ang makakapayag na matalo ang kanyang marangal na Diyos ng espada? Ngunit limitado ang pasensya ni Ye Fan, at sa wakas ay hinawakan niya ang kamay ni Chu Yunyao at galit na pinandilatan ang babae, Chu Yunyao. Tama na. Alam kong naging pabaya ako. Alam kong nagkamali ako. Hayaan kang mali at matakot. Wala na. Pero hindi ba ayos na ngayon? Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang mga pilak ng ngipin, ang kanyang katawan ay nanginig, ang kanyang mga mata ay namumula, at sinabi niya, may lakas ka ng loob na subukang mamatay muli. Bibigyan mo pa ako ng 70 taon para mawala, 700 subukan mo. Napakaganda mo, sa mapalad na lupain ay napakaganda. Bakit hindi ka bumalik? Kung ang iyong Panginoong espada na Diyos ay itinanim sa dakilang pananakop dahil sa akin, hindi ba ako magiging makasalanan sa lahat ng panahon? Hayaan mo akong mamatay. Wala na. Alam ni Ye Fan na kalahati ng mga salita ng babae ay mga galit na salita, at talagang natatakot siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay patay sa loob ng mga dekada bago, at sa wakas ay muling nagkita, at sa pagkakataong ito ay halos ipaisip niya sa kanya na siya ay patay na. Kung si Chu Yunyao, na talagang walang emosyon noon, ay maaaring walang pakialam, ngunit halatang hindi na niya magagawa. Ang mas pinipigilan ng mga emosyon, sa sandaling ito ay sumabog, mas nakakabaliw. Huminga ng malalim si Ye Fan at malumanay na niyakap ang babae, Xiao Yaoyao. Tapos na ang lahat, huwag kang umiyak, bakit payag akong mamatay ka? Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at hinalikan ng malamig at malambot na mapupulang labi ng babae. Ngunit sa sandaling hinalikan nila siya, itinulak ni Chu Yunyao ang lalaki palayo, at sinampal muli ang lalaki sa mukha. Bastard! Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang mga ngipin. Medyo natigilan si Ye Fan, dahan-daang ibinaling ang kanyang ulo, at tumingin ng diretsyo sa babae. Nang makita ang babaeng tumutulo ang luha na parang sirang butil, naging malamig ang ekspresyon ni Ye Fan. Pinisil niya ang likod ng ulo ng babae at pilit na hinalikan. Nagpumiglas si Chu Yunyao gamit ang dalawang kamay, sinusubukang talunin si Ye Fan. Ngunit sa pagkakataong ito, direktang niyakap ni Ye Fan ang babae gamit ang isang kamay, pinipigilan siyang makagalaw.
Naging walang awa si Chu Yunyao at direktang kinagat ang kanyang mga ngipin. Nakaramdam ng sakit si Ye Fan, niluwagan ang mga labi ng babae, at nalaman na puno ng dugo ang bibig nito. Bitch, ikaw lang ba ang magagalit? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinampal ng 2 beses sa mukha si Chu Yunyao. Palakpak. Ang malutong na sampal ay nagdulot ng 2 pulang marka sa makatarungang mukha ni Chu Yunyao. Medyo nahihilo si Chu Yunyao matapos siyang bugbugin, at ibinalik niya ang kanyang ulo, puno ng ligaw at kabaliwan ang lumuluhan niyang mga mata, tinitigan ang lalaki ng matigas ang ulo. Pinisil ni Ye Fan ang baba ng babae gamit ang isang kamay, dahilan para mapisil at ma-deform ang magandang mukha ni Chu Yunyao. Makinig ka, Chu Yunyao. Kahit anong mangyari, hindi kita hahayaang mamatay. Hindi rin ako mamamatay. Hinding-hindi kita iiwan. Naririnig mo ba? Ungol ni Ye Fan sa mahinang boses. Nagkatinginan ang dalawa, at ang hindi mabilang na masalimuot na emosyon ay tila nag-freeze sa hangin. Pagkaraan ng mahabang panahon, binitawan ni Ye Fan ang babae. Sa sandaling makalaya na siya, biglang parang octopus si Chu Yunyao, kumapit sa lalaki at aktibong hinahalikan si Ye Fan. Hindi na nakapagpigil si Ye Fan, pinunit niya ang damit ng babae at idiniin siya sa stone table sa tabi niya. Nahulog ang alak at mga gulay sa mesa, ngunit wala ng oras ang dalawa sa pangangasiwa. Biglang naglaho ang maitim na ulap sa kalangitan, inilantad ang mabituing kalangitan. Si Ye Fan ay nakahiga sa fur coat ni Su Wexen, habang si Chu Yunyao ay pagod, nakahiga sa mga braso ng lalaki na puno ng pawis. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng paghinga at pagtibok ng puso ng bawat isa. Komportable ka ba? Hinaplos ni Ye Fan ang buhok ng babae gamit ang isang kamay. Well, si Chu Yunyao ay gumawa ng ilong na tunog. Xiao Yao Yao, psychopath ka ba? Kung mas bastos ka, mas excited ka. Hindi ba ikaw? Sa wakas ay itinaas ni Chu Yunyao ang kanyang ulo, dahan-daang bumangon, diretsyong umupo sa mukha ng lalaki, natakpan ang buong mukha ng lalaki. Ginulo ni Chu Yunyao ang kanyang mahabang buhok sa isang estilo, at isang kaakit-akit na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, gusto mo ba ito? Isang pervert. Huminga ng malalim si Ye Fan sa kasiyahan, ngunit tinapik-tapik pa rin ang lupa gamit ang 2 kamay, tumayo ng tuwid ang kanyang katawan, at kasabay nito, huminga siya ng malalim. Hawakan ang babae. Bagamat gusto ko ito, kailangan kong gawin ang tama sa susunod na pagkakataon. Sa susunod na sanayin kita ng isang diwata. Sabi ni Ye Fan, tinutukan ang bangkay ni Emperor Mingde, na patay na. Papalitan mo ba ng direkta ang dinastiya? O ang buong puppet muna? Bumalik din si Chu Yunyao sa kanyang karaniwang walang malasakit na scientist na hitsura mula sa ecstasy attitude kanina, kumuha ng bagong trench coat at isinuot ito sa kanyang sarili. Napatingin si Ye Fan sa babae ng may kasiyahan. Gaya ng inaasahan kay Chu Yunyao, mabilis niyang nalaman ang ilan sa kanyang mga iniisip. Hindi pa panahon para baguhin ang dinastiya, at wala akong intensyon na pamahalaan ang bansa, at kailangan kong magpaliwanag ng marami, at napakaraming problemang dapat harapin. Bagamat maaari itong pilitin na supulan ng puwersa, hindi iyon ang gusto ko, at ayokong pumatay at manakit ng napakaraming inosenteng tao. Naghahayag. Emperor o isang bagay. Pagkatapos kong gamutin ang Qingzhou, ayusin para sa iyo, tiyaking ligtas ang likuran, at ayusin ang buong sitwasyon ng malaking ekspedisyon, pagkatapos ay isipin ito. Akin ito, maya-maya, akin na ito, hindi na kailangang maging masyadong menipin, napakaraming bagay ang nakakagambala sa aking plano, at ang mga natamo ay mas malaki kaysa sa pagkalugi. Tumango si Chu Yunyao, hindi pa talaga ito ang tamang oras, masyadong nagmamadali, at nagmamadali lang ako. Tapos ikaw na mismo ang mag-fake. O maghanap ng iba. Ngumiti si Ye Fangxi. Xiao Yao Yao, naaalala mo ba noong nagpunta ako sa National Teacher's House, ang peking asawa mong si Ji Qiren? Natigilan si Chu Yunyao, sigurado ka ba, ang paggamit ng robot ay hindi mabubure. Bagamat ang anyo at tunog ay lahat ito ay maaaring gayahin, ngunit pagkatapos ng lahat, walang paglilinang. Masasabing nakatago ang cultivation, syempre, kailangan din ng tutulong, lalabas paminsan-minsan ang robot, puppet lang ang ginagamit namin para kontrolin, Ye Fan said. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, kailangan ko ng oras para gumawa ng kwalipikadong robot na kapalit. Hanggang doon, paano mo ito haharapin? Kapag sumikat na ang araw, ang emperador ay kailangang pumunta sa korte. Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Nilabas niya ang phone niya at tumawag. Hindi niya alam kung paano gamitin ang sound transmission stone partikular, at hindi mahalaga kung gumagamit siya ng isang mobile phone ngayon. Ye Concubine. Doon, ang boses ni Tu Yu ay napakalalim at komplikado. Master Tu, halika sa garden sa likod. Alam kong nakapunta ka na dito dati. Kahit magtago ka ngayong gabi, gusto mo bang magtago habang buhay? Tu Mo, hindi talaga alam ni Tu Yu kung ano ang gagawin. Ang kanyang paglilinang ay nakatago mula sa labas ng mundo, ngunit kahit na hindi siya mahina, siya ay hindi naiiba sa isang basura sa harap ni Ye Fan. Alam niyang kapag hindi siya papasok, mamamatay ang emperador, at kahit gaano karaming tao ang dinala niya ay mamamatay lahat.
Siya ang commander-in-chief ng Shadow Guard, at dapat ay loyal siya sa Emperor, pero patay na ang Emperor, kanino siya magiging loyal? Ang pangunahing punto ay na siya at si Ye Fan ay walang mga hinaing o awayan, at nakatanggap pa nga ng pabor ni Ye Fan. Kahit na mahalaga na suklian ang iyong kabaitan, hindi siya isang pedantic na tao, at alam niya ang katotohanan ng pagiging kamalayan sa kasalukuyang mga pangyayari at inuuna ang pangkalahatang sitwasyon. Kung talagang galit si Ye Fan, natatakot ako na ang pamilya Tu ay magdaranas ng malaking sakuna. Para sa kapakanan ng maharlikang pamilya ng pamilyang Su na malapit ng gumuho, kailangan ba niyang magdulot ng kamatayan? Litong-lito si Tu Yu, kaya pagdating sa garden sa likod, hindi na siya pumasok, at umiwas na lang. Alam ni Tu Mo. Tara na. Bumantong hininga si Tu Yu, kung ano ang dapat dumating, laging dumating. Kabanata 2139 siya ay isang matalinong tao. 2139. Nang dumating si Tu Yu sa likod na hardin, matagal nang nawala ang katawan ni Emperor Mingde, at ang dugo sa lupa ay nawala kasabay ng ulan. Parang walang nangyari dito. Sa kalagitnaan ng gabi, si Ye Fan at Chu Yunyaw lang ang umiinom, kumakain, at nag-uusap. Nang makita ni Tu Yu ang tahimik na eksenang ito, alam niya na si Emperor Mingde ay wala na doon. Master Tu, nandito ka. Halika at maupo. Ngumiti si Ye Fan at kumaway. Nagsaya si Tu Yuzhen, lumakad papunta sa mesa, yumuko at sumaludo. Nakita ko ang inyong kamahalan na Sword God, ang pambansang guro. Hindi mo kailangang maging magalang, tulad ng dati, tawagin mo lang akong concubine niya, napakapayapa at totoo si Ye Fan. Nasaktan ni Mr. Tu ang kanyang kamahalan na Sword God, at kung gusto niyang pumatay o maglaslas, lahat ito ay batay sa mga salita ng kanyang kamahalan na Sword God. Ngunit ang mga kapatid na ito, ang Shadow Guard, lahat ay sumusunod sa utos. Magagawa ng 2x na mawala silang lahat ng walang salita. Lord Sword God, pabayaan mo na ako. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, itong si Tu Yu ay talagang gustong makiusap para sa mga kapatid ng Shadow Guard sa simula. It stands to reason na ang mga Shadow Guard na iyon ay hindi niya kamag-anak, silang lahat ay mga ulila na pinalaki mula pagkabata. Ang mga patay na lalaki na may pananagutan sa mga makulimlim na gawain sa dilim, walang sino man ang mamagitan o makakaalam kung sila ay patay na. Ang gayong tao ay talagang gagawin ang Shadow Guard na magtrabaho para sa kanya. Kahit na gusto ni Emperor Mingde na palitan ang Commander-in-Chief, magiging mahirap. Sa tingin ni Lord Tu, nag-aalala talaga ako, lalabas ba ang balita ngayong gabi? Nagbuhos si Ye Fan ng isang baso ng alak, inamoy ito, at nakangiting nagtanong. Natigilan sandali si Tu Yu, pinag-isipan ito ng mabuti, at umiling. Patuloy na tumawa si Ye Fan, kahit na alam ng buong mundo, pinatay ko si Su Wexen, Sugan at ang kanyang anak, at pinatay din ang dalawa sa mga bantay ng santuwaryo ng pamilya Su. Patriarch Mausoleum, ano? Bukod dito, miyembro ako ng Shenlang Clan, ang Xuanyuan Dynasty ay pinatalsik ng Su Clan, at ngayon ay ibinabagsak ko ang imperial na kapangyarihan ng Great Expedition, sino ang gagawa ng irresponsibleng pananalita? Natawa si Tu Yu sa sarili niya, oo, ano ang iniisip niya? Kahit lumabas, ano? Siya ay isang Diyos ng espada, at sa lalong madaling panahon pagkatapos ng labanan sa Asgard, siya ay magiging sikat sa buong mundo. Kung papatayin niya ang dalawang emperador na sina Mingju at Mingde, ito ay magtataas lamang ng kanilang prestihiyo, at ito ay magpapasigla sa Shenlang Clan. Bukod sa mga tao ng pamilyang Su, sino ang mag-iisip ng paghihiganti para kay Su Wexen at sa iba pa? Ang punto ay, sino ang may ganitong kakayahan? Walang pakialam si Ye Fan, ito ay walang iba kundi ang huling kaguluhan sa mundo. Ang mga bayani ay nakikipaglaban para sa USA, ang mga buhay ay nasira, at sila ay muling nahuli sa isang magulong mundo. Master Tu, maupo ka, huwag mong pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na iyon, nandito ako sa tabi mo, mayroon akong mahalagang bagay at kailangan ko ang kooperasyon ni Master Tu. Tinapik ni Ye Fan ang upuan sa tabi niya. Noon lang naniwala si Tu Yu na walang ideya si Ye Fan na ganap na Poxane ang damo, kaya lumakad siya at umupo. Ang iyong kamahalan na Sword God ay napakalakas na tao, sa iyong kasalukuyang lakas, kung magtataas ka lang ng iyong mga armas, tiyak na maraming tao ang handang maglingkod sa iyo. Ano pa ang kailangan mo para makapatay ng isang tao? Tumawa si Ye Fan, Mr. Tu, naisip ko talaga na gusto ko lang mailuklok kaagad bilang isang emperador. Ang layunin ng espada sa antas ng emperador, kung walang puso ng emperador, paano ito lilito? Nagtaka si Tu Yu. Marami kang alam. Hindi ito itinanggi ni Ye Fan, at sinabing, ako ay may puso ng isang emperador, ngunit hindi ngayon. Ito ay hindi magandang panahon. Kung pipilitin mo ang sarili mong maging emperador, hindi may iwasang magkaroon ka ng away, lantaran man o patago, dapat alam mo kung ilang tao ang mamamatay at kung ilang inosenteng tao ang magdurusa. Ikaw at ako ay magkakilala sa maikling panahon, ngunit dapat mong malaman na ako ay isang doktor at hindi gusto ang mga eksena ng pagdanak ng dugo. Kung talagang kasuklam-suklam akong tao, ang hamak na pumapatay ng mga tao. Si Mr. Tu marahil ay hindi rin, noong siya ay nasa National Teachers Mansion, sinadya ba niya akong akitin na umalis?
Malalim na tumango si Tuyu, hinikayat niya si Yefan sa oras na iyon. Una, naramdaman niyang hindi kontrabida si Yefan, at kasama niya si Yefan. Siya ay mapagbiyaya. Pangalawa, ayoko na pagkatapos ng away, magkakaroon ng gulo sa mundo. Master 2, may plano ako ngayon. Hanggat handa si Master 2 na makipagtulungan ng buo, mapapanatili pa rin ng Great Expedition ang kapayapaan, at hindi na kailangang magkagulo ang mundo. Sa sapat na oras para maghanda, hindi nito papatayin ang napakaraming inosenteng tao. Napakaraming dugo ang anak. Master 2, ito ay isang magandang kaganapan na nawala sa kasaysayan at sikat sa kasaysayan, handa ka bang tulungan akong tapusin ang planong ito? Nakangiting tanong ni Yefan. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, sumimangot si Tuyu at sinabing, hindi ko alam kung ano ang plano. Hindi kaya. Ang inyong kamahalan na Sword God ay nagpaplano na magpanggap bilang kanyang kamahalan. Nagtaas ng kilay si Yefan. Napabuntong hininga si Tuyu sa kahihiyan, at iniyuko ang kanyang mga kamay kay Yefan, nahihiya ako pagkatapos kung malaman ito. Pagkatapos, sinabi ni Yefan kay Tuyu ang tungkol sa partikular na plano. Matapos makinig kay Tuyu, nagulat siya at tumingin kay Chu Yunyao, na may bakas ng hindi paniniwala sa kanyang mga mata, pambansang guro, ito. Posible rin ito. Bahagyang sinabi ni Chu Yunyao, hanggat may sapat na oras, sa teknikal, walang tanong. Pinakalma ni Tuyu ang kanyang hindi mapakali na puso, nagpunta si Tumo sa larangan ng digmaan laban sa mga barbaro noong nakaraan, at kalaunan ay nagsilbi bilang Commander-in-Chief ng mga Shadow Guard. Masasabing marami siyang naranasan na malakas na hangin at alon. Ngunit, sa pagkakataong ito, masasabing nagawa na ito ni Tumo sa kanyang buhay. Ang pinaka nakakakilig na bagay kailanman. So, sumasang-ayon ba si Master 2? Itinaas ni Yefan ang isang baso ng alak at iniunat ito. Si Tumo ay isang sangla lamang. Sa malaking labanan, siya ay isang anino lamang na hindi nakikita. Kung talagang mailigtas niya ang mundo at may iligtas ang isang madugong sakuna, kung gayon kahit na siya ay nagdadala ng kahihiyan, hindi mahalaga. Pagkatapos magsalita ni Tuyu, same time niyang kinuha ang baso ng alak, hinawakan si Yefan, at ininom ito. Nakangiting tumango si Yefan, huwag kang mag-alala, Master 2, mag-iiwan ka lang ng magandang pangalan, hindi anumang kahihiyan. Dahil ang kasaysayan ay isinulat ng mga nanalo. Pagkatapos magsalita ni Yefan, uminom din siya ng kanyang baso ng alak. Pinag-isipang mabuti ni Tuyu ang mga salita ni Yefan, na may haplos ng paghanga sa kanyang mga mata, at tahimik na tumayo, kung gayon. Pupunta si Tu upang maghanda. Na malapit nang umalis si Tuyu, casual na nagtanong si Yefan, siya nga pala, Master 2, mabuti ba ang pakiramdam ni Zijiao kamakailan? Biglang natarante si Tuyu, nadurog ang kanyang puso, at mabilis na tumalikod at lumuhod sa isang tuhod, kamahalan na Sword God. Wala nang dalawang isip si Tu at sisikapin niyang kumpletuhin ang sinabi mo sa akin. Mangyaring iligtas ang batang babae. Ngumiti si Yefan at sinabi. Bakit ka kinakabahan? Ako ay bilang dumadating na doktor ng Zijiao, at tinatanong ko lang siya tungkol sa kanyang paggaling. Hindi mo akalain na i-hostage ko ang anak mo at takutin ka, hindi ba? Kailangan ko ba ito? Sa noo ni Tuyu, at pagkatapos ay bumangon siya at sinabi, si Tu ang sinisi ang inyong kamahalan na Diyos ng Espada. Pagkatapos ay nagretiro si Tu. Nang umalis si Tuyu, nagtanong si Chu Yunyao na may ngiti na hindi ngiti. Sentence, hindi mo ba talaga siya tinatakot sa anak niya? Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Yefan, matalino siyang tao, i-click mo lang. Tama na. Ipinatong ni Chu Yunyao ang isang kamay sa mesa, hinawakan ang kanyang pisngi, at tiningnan ang lalaki gamit ang kanyang magagandang mata, sa pagkakataong ito, bumalik ka, parang isang maliit na emperador. Sa pagkakataong ito pumunta ako sa paraiso ng paraiso, anong nangyari? Mahabang kwento iyon. Paano na lang sa isang araw, hayaan mong makipag-usap ng maayos sina Zinner, Jillian, Ninger at Weiwei ng harapan. Napakurap si Yefan. Natigilan ang ekspresyon ni Chu Yunyao, ikaw. Anong sinabi mo? Linawin mo. Malumanay nang umiti si Yefan, iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang kamay ng babae, at naglakad sa likod ng Ningxiu Palace, halika. Pumasok ka sa loob, sasabihin namin sa iyo ng dahan-dahan. Kabanata 2140. 2140 pusa. Madaling araw na, ang Great Expedition Palace, ang Mingyuan Hall. Ang mga opisyal ay sunod-sunod na pumunta sa korte, at ang nangunguna ay sina Haring Suchi ng Qi, Luo Biiwang at iba pa. Ang panganay na prinsipe na si Sumo ay naiwan din sa imperial na lungsod sa pagkakataong ito dahil sa pagkawala ng Prinsipe Suyun, at lumakad kasama ang ilang prinsipe na may magandang relasyon. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ng mga opisyal ng sibil at militar ng dinastiyang Manchu ay si Tuyu, ang pinunong-pinuno ng mga gwardya ng anino na bihirang lumitaw sa maliwanag na bahagi, kahit na mas bihira, ay nakasuot ng isang seryosong opisyal na uniforme at tahimik na naglalakad sa gitna ng mga opisyal. Ang buong pagkatao ni Tuyu ay parang anino, mahina, tahimik, tila hindi mahalata, ngunit ito ang dahilan kung bakit ang mga opisyal ng Manchu ay kailangang maging maingat.
Hindi kumusta si Tuyu kahit kanino, at kakaunti ang nang-ahas na magkusa na kausapin si Tuyu. Nang pamwesto na ang mga opisyal ng korte, sumigaw ang mga yunoko ng, narito ang iyong kamahalan, at lumuhad ang lahat ng mga ministro at sumigaw ng mahabang buhay. Si Emperor Ming Sugan, na nakasuot ng dark golden imperial robe, ay lumakad papunta sa hall na may mar-angle na mukha, umupo, at winagayway ang kanyang mga kamay, tumahimik ang lahat ng Iking. Mabuhay, salamat. Sinulyapan ni Sugan ang lahat ng mga ministrong naruroon. Nang bumagsak ang kanyang mga mata sa tagiliran ni Tuyu, bahagyang kumurap siya, at sinabing, Ikans, sino ang makakapaglaro ng librong ito? Tumayo si Tiu Luobi Iwang, kamahalan, ang prinsipe ay matagal nang nawawala, at ang kanyang kinaroroonan ay hindi pa nahahanap. Naisip ni Wei Chen na dapat tayong magpadala ng mas maraming tao upang imbestigahan ang higit pang mga sospek. Sumimangot si Sugan at sinabing, ang bagay na ito ay ibinigay kay Master Tu para sa investigasyon. Bilang ang prinsipe ng korona ng bansa, ang prinsipe ng korona ay lumabas ng palasyo ng walang pahintulot. Panganib, kahit na bumalik siya, aalagaan kong mabuti ang kanyang mga kasalanan. Narinig ito ni Luobi Iwang, medyo hindi mapalagay ang kanyang mukha, at mabilis siyang umatras. Ang pinakamatandang prinsipe, si Sumo, ay humakbang pasulong sa oras na ito at nagsabi, Ama, aking anak, nalaman ko sa nakalipas na 2 araw na sa sandaling magsimula ang tagsibol sa hilagang hangganan, ang ligaw na Org-una at ang kanang Bolkin ay nagsimulang mag-away muli. Ang Barbarian King Bukohar, kumpirmado na siya ay umalis sa Barbarian King's Palace ng mahigit kalahating taon, at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang mga pinuno ng 2 tribo at tribo ay nagsalungat sa isa't isa at pinabilis ang kompetisyon para sa mga materyales sa paghahanda sa digmaan. Ang labanan sa pagitan ng 2 tribo ng ligaw at ilang ay nagdulot ng kahirapan sa mga taong iyon sa aming dakilang ekspedisyon sa Hilaga. Bagaman ang Marquis ng Zenbei ay nakabalik ng maaga sa Beiming City upang utusan ng hukbo na labanan ang mga barbaro, ang magulong sitwasyon ng labanan ay ang oras para gumamit ng mga tao. Ang aking anak na lalaki ay nasa Hilaga sa loob ng maraming taon, at ngayon ay namimiss niya ang kanyang mga kasama sa militar at ang mga lokal na tao sa Hilaga. Sana ay payagan siya ng emperador na payagan siyang pumunta muli sa Hilaga at bantayan ang hangganan para sa dakilang ekspedisyon. Si Luobi Iwang at iba pang mga opisyal mula sa Pro-Prince faction ay hindi maiwasang tumingin kay Sumo na may komplikadong mga mata. Ngayong wala ang prinsipe, walang alinlangang sinasamantala ng pinakamatandang prinsipe ang sitwasyon para umangat. Sa pagkakataong ito, siya ay higit na nag-aalala na muling ipadala sa Hilaga. Siya ay napaka mapagbigay at walang pag-iimbot kung ang emperador ay nagpadala pa rin sa kanya sa Hilaga. Jing, hindi ba masyadong partial iyon at seryosohin itong panganay na anak? Bukod dito, nagkamali ang prinsipe at nawala, nakuha ni Sumo ang suporta ng maraming matandang opisyal, at mas imposibleng ipadala siya sa Hilaga sa sandaling ito. Luobi Iwang at isang grupo ng mga prinsipe ang mga opisyal ng departamento ay lahat ay mukhang pangit, at masama ang pakiramdam nila. Tumingin si Emperor Mingde kay Sumo na may kalahating ngiti, at sinabing, talaga. Bueno, nag-aalala ka sa bansa at sa mga tao, at karapat-dapat kang maging panganay kung anak. Dahil gusto mong pumunta sa Hilaga, tutuperin kita, aalis ka agad ngayon, bumalik sa Zenbei Army at sundin ang mga turo ng Zenbeiho. Ha! Si Sumo, na may tame-time na ekspresyon ngayon, ay natigilan saglit, at tumangalak kay, Ama. Sa hindi paniniwala. Hindi lang siya, kundi lahat ng opisyal ng sibil at militar ng dinastiya ay natulala. Kamahalan, hindi ba makatwiran ang paglalaro ng baraha? Si Luobi Iwang ay mukhang masaya, at nagmamadaling tumayo at nagsabi, ang iyong kamahalan ay talagang isang matalinong tao na nagmamahal sa mga tao tulad ng isang anak, ang prinsipe ay nawawala, at handa siyang ipadala ang pinakamatandang prinsipe sa Hilaga, kaya hinahangaan siya ng mga ministro at iba pa. Kamahalan Shengming. Agad namang sumigaw ang maraming opisyal. Malungkot at walang katiyakan ang mukha ni Sumo, at tulala siyang kumain ng Coptes Chinensis. Ngunit nagpanggap pa rin siyang natutuwa upang pasalamatan siya, salamat sa iyong pahintulot. Kailangang pumunta ang aking anak sa Hilaga at patuloy na mag-aral kasama ang duke ng Zenbei ng buong pagpapakumbaba. Ikanaway ni Emperor Mingde ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maaari nang magretiro si Sumo, at pagkatapos ay nagsabi, Ikangs, mayroon ka bang iba pang mahahalagang bagay? Nang makitang walang nagsalita mula sa mga ministro, nagpatuloy si Sugan Kai, alam din ni Ikangs na ako ay pinaslang ng isang asasin ilang taon na ang nakalipas, ngunit sa kabutihang palad ay kumilos ang Supreme Emperor at ligtas ang lahat. Ngunit dahil sa pagpaslang, hiniling sa akin ng Emperor Taishan na samahan siya sa Imperial Mausoleum upang magsanay sa pag-iisa sa loob ng ilang panahon. Kapag narinig ito ng mga ministro, lahat sila ay nagpakita ng pagtataka. Kamahalan, hindi mabubuhay ang korte kung wala ka, nagmamadaling sabi ng isang matandang ministro. Ikanaway ni Emperor Mingde ang kanyang kamay, hoy, paano ko hindi baliwalain ang kagustuhan ng Emperor Taishang, at talagang may mga senyales ng isang tagumpay sa aking paglilinang kamakailan, at gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito na maglinang ng mabuti kasama si Emperor Taishang.
Tungkol naman sa mga gawain ng Imperial Court, sa panahon ng aking pag-urong, ibibigay ito kay Haring Chi, na pinamumunuan ni Chief Tu, na tutulong sa kanya, pagkatapos. Pagkarinig nito, sa wakas ay naunawaan ng mga opisyal ng sibil at militar kung bakit pupunta si Tuyu sa korte. Ang mga gawain ng hukuman ay ibinigay kay Haring Chi. Ang emperador ay hindi sapat na kalmado, at kailangan niya ng isang ganap na crony tulad ni Tuyu upang mga siwa sa kanya. Katumbas ito ng pag-aayos ng dalawang ministro ng auxiliary na bansa, isang maliwanag at isang madilim. Bagamat medyo biglaang naramdaman ng mga ministro, walang nang ahas na tumutol. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang may lakas ng loob na suwayin ang kataas-taasang emperador na si Su Huexan. Higit pa rito, si Haring Chi ay talagang may kakayahan, at si Tuyu ay lihim na namamahala, kaya hindi siya maaaring magkaroon ng gulo. Ang pinakapangit na mukha sa hall ay walang iba kundi si Sumo. Mas gugustuhin ng emperador na ibigay ang mga gawain ng estado kay Haring Chi kaysa sanayin ang kanyang panganay na anak, at ipadala pa siya sa hangganan, maiisip ng isa ang kanyang katayuan. Ang mga opisyal ng sibil at militar ay maaaring tumingin kay Sumo ng may awa o ng uyam, ngunit si Tuyu ay tumingin kay Sumo na may kaunting inggit, alam na ang pinakamatandang prinsipe ay umalis sa isang fire pit. Pagkatapos ng korte, si Haring Chi at Tuyu ay tumingin kay Sumo ng may paghanga. Sumunod kay Emperador Mingde sa imperial na pag-aaral. Brother Huang, gusto mo ba talagang umatras kasama ang Emperor Taishan? Bakit biglaan? Nagtataka si Su Chi, hindi pa niya narinig ang hangin kahapon. Si Sugan ay mukhang solemn na at sinabing, ang Emperor Taishan ay nag-aalala na ang assassin na may layunin ng Emperor-level sword ay ang Sword God ng Megatron Immortal Palace. Kaya, maghanda ng maaga at pumunta sa Imperial Mausoleum upang umatras at magsanay, upang maiwasan itong mangyari. Nang marinig ito ni Haring Chi, marami siyang naintindihan, dahil ba talaga sa Diyos ng Espada na lumabas sa langit. Medyo ligtas ang pagkakaayos ni Emperor Taishan. Sa proteksyon ng Imperial Mausoleum, dapat itong ligtas. Siya nga pala, kapatid na emperador, ang batang iyon na si Yefan ay hindi pa bumabalik sa angkan ng Shenlong, ni hindi pa siya nakabalik sa Zhenbeiho Mansion, hindi ba dapat, siya talaga. Ikanaway ni Emperor Mingde ang kanyang kamay, ang aking asawang si Ye, ay bumalik na, ang Commander 2 na ito ay nasuri na ang bagay, at wala itong kinalaman sa kanya. Napakasandali, ang isang maliit na babae ay hindi maaaring gumawa ng maraming mga alon, huwag mag-alala tungkol sa kanya. King Chi, ikaw na ang bahala sa gobyerno para sa akin, naniniwala ako sa iyo, at ipagkakatiwala ko ang mundo sa iyo. Kuya, huwag kang mag-alala. Kailangang gawin ng nakababatang kapatid ang kanyang makakaya. Seryoso ang mukha ni King Chi. Tumango si Emperor Mingde na parang nakahinga, umalis tayo, gusto kong pag-usapan ang ilang bagay kay Master Tu. Alam din ni Haring Chi ang tungkol sa mga gawain ni Yingwei. Ano ang sasabihin, magalang na magretiro. Nang umalis si Su Chi, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Emperor Mingde, at tamad na umupo sa upuan. Ang emperador na ito ay talagang nakakapagod sa harap mo. Kahit na madaling tandaan ang mga red tape na ito, nakakapagod pa rin, nakakainip. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Tuyu, ang ninuno ng inyong kamahalan na Sword God, ang Xuanyuan clan, siguro kaya ayaw niyang manatili sa trono ng mahabang panahon. Tumango si Yefan, talagang naintindihan niya ng kaunti, at pagkatapos ay nagtanong, ngayon, wala dapat anumang mga pagkukulang, tama ba? Lahat ako ay ayon sa sinabi mo, ang mga gawin ni Emperador Mingde, Tono, lahat ay sumusunod sa mga aralin. Oo. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Tuyu, at sinabi, sa pangkalahatan, walang problema, ngunit may ilang matatandang ministro na matanda na at may edad na, at natatakot ako na magkaroon sila ng mga pagdududa. Sa oras na iyon, maaari silang lumapit sa iyong kamahalan. Diyos ng Espada. Ang payo o mga katanungan ng iyong kamahalan. Mataimtim na sinabi ni Yefan, wala akong oras na mag-aksaya ng oras na ito sa kanila, kung mayroon silang mga iniisip na ito, maaari mong ayusin ito para sa akin ng palihim. Sa anumang paraan. Kinilig si Tuyu, sadyang tumango, oo. Alam ni Tu. Sa mga sandaling ito, may mga yabag mula sa labas. Isang beteng ang nagulat, kamahalan, hinihiling ng Empress na makita ka. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.